Data 1181. Nawala si Master Cloud Soul. Si Wang Lin ay may sariling pukana tungkol sa 7 kulay na crack na ito, at tiyak na magkakaroon ito ng salungatan kay Master Ashen Pine. Magagawa ni Wang Lin ang isang mid-stage na Nirvana Shatterer Cultivator, at kahit laban sa dalawa ay magiging maayos siya hanggat ang pangalawa ay walang magandang relasyon kay Master Ashen Pine. Palihim na pinagmasdan ni Wang Lin ang batang lalaki na nagngangalang Duanmo. Siya ay isang walang awa na tao, at ang kanyang relasyon kay Master Ashen Pine ay para lamang sa kanilang sariling mga benepisyo. Para naman kay Chen Tianjun, wala siyang masyadong malapit na relasyon kay Master Ashen Pine. Dapat ay mayroon siyang sariling mga plano. Ang tanging may malapit na relasyon kay Master Ashen Pine ay 2 tao. Ang una ay ang matandang nagngangalang Pang, at ang isa ay si Master Cloud Soul. Ayon sa pagsusuri ni Wang Lin, dahil sa Master Cloud Soul kaya mahinahon na maimbitahan ni Master Ashen Pine ang lahat. Kung tutuusin, kasama silang dalawa na nagtutulungan at ang matandang nagngangalang Pang sa kanilang panig, ang pangkat na iyon ay hindi matatalo sa kanila. Sa makatuwid, ang pagsira sa Master Cloud Soul ay katumbas ng pagbali sa isa sa braso ni Master Ashen Pine. Si Master Cloud Soul ay may masamang hangarin at pinagmamasdan siya sa buong oras na ito. Nagpasya si Wang Lin na umatake muna at huwag silang bigyan ng pagkakataong magsanib puwersa. Sa ngayon ang pinakamagandang pagkakataon para umatake. Mid-stage Nirvana Shatterer. Iniisip kung paano niya lalabanan ng isang mid-stage na Nirvana Shatterer Cultivator, nakaramdam si Wang Lin ng pagkasabik. Gamit ang bakal na espada sa kanyang kamay, walang awang siyang naglaslas. Ang kapangyarihan ng isang pseudo-Nirvana Void Treasure ay nanginginig sa langit. Sa sandaling ito, isang napakalaking sinag ng enerhiya ng espada ang bumaril kay Master Cloud Soul. Nagbago ang ekspresyon ni Master Cloud Soul. Hindi siya malayo kay Wang Lin at napakalapit sa 7 kulay na bitik. Wala siyang oras para mag-isip dahil agad na sumara ang enerhiya ng espada. Ang Master Cloud Soul ay nagpakawalan ng dagandong at ang kanyang mga kamay ay nakabuo ng selyo. Ang apoy ng kaluluwa sa likod niya ay lumipad upang harapin ang lakas ng espada ni Wang Lin. Ang apoy ng kaluluwa ay bumaril kay Wang Lin at bumangga sa enerhiya ng espada. Umalingaw-ngaw ang isang dumadagandong na dagandong at bumuo ang apoy ng kaluluwa. Hindi nito napigilan ang lakas ng espada na tumagos. Sa sandaling ito ng krisis, nanlaki ang mga mata ni Master Cloud Soul sa galit. Sa sandaling ito ay pumikit, kinagat niya ang dulo ng kanyang dila at nagluwa ng bumubulusok na dugo ng asensya. Ang dugong ito ay naging bungo na nilamon ang sinag ng enerhiya ng espada. Nagkaroon ng makalangit na putok habang nanginginig ang katawan ni Master Cloud Soul at namutla ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla, ngunit siya, kung tutuusin, ay isang mid-stage na Nirvana Shatterer Cultivator, kaya ang lakas ng espada ni Wang Lin ay hindi nagawang masaktan siya ng seryoso. Napaatras ng ilang hakbang ang impact ni Wang Lin at malapit na siyang mawala sa siwang. Kamatayan ang hinahanap mo, Junior. Nagpakawala ng dagandong si Master Cloud Soul at sumugod. Siya ay napakabilis at napapikit kay Wang Lin sa isang iglap. Walang oras si Wang Lin para hayaan ang bakal na espada na gamitin ang buong pag-atake nito. May malamig na kislap sa kanyang mga mata. Ito ay hindi sa labas ng kanyang inaasahan. Isang mid-stage na Nirvana Shatterer Cultivator ay hindi madaling patayin. Ang layunin niya ay saktan siya. Lahat ng iyon ay paghahanda para sa susunod na mangyayari. Umatras si Wang Lin at malapit ng tuluyang makapasok sa crack. Pumikit si Master Cloud Soul at nasa kalahating talampakan na siya. Itinaas niya ang kanyang kamay at gagamit na sana ng spell, ngunit sa sandaling ito, ipinakita ni Wang Lin ang isang ngiti na hindi isang ngiti. Ibinuka niya ang kanyang bibig at sumigaw, "Tumigil ka." Ang Celestial Origin Energy sa loob ng kanyang katawan ay lumundag na parang baliw at naging stop spell na pumapalibot kay Master Cloud Soul. Sa isang kisap mata, huminto ang katawan ni Master Cloud Soul. Sa antas ng kanyang cultivation, kailangan lang niya ng ilang sandali upang maputol ang hindi nakikitang mga hibla ng supla na nabuo ng stop spell, ngunit sapat na iyon. Nang pumasok si Wang Lin sa crack, isang sinag ng enerhiya ng espada ang bumaril sa ulo ni Master Cloud Soul. Isang suntok na puno ng sinaunang kapangyarihan ng Diyos ang bumaril din sa kanya. Ang sinag ng sword energy ay sumara. Si Master Cloud Soul ay nakalaya mula sa stop spell sa oras upang umiwas, ngunit siya ay nagpakawala ng isang malungkot na daing at ang dugo ay bumulwak mula sa kanyang kanang braso. Ang lakas ng espada ay pinutol ang kanyang kanang braso. Sa sandaling ito, dumating ang sinaunang suntok ng Diyos. Bagamat hinaranggan ito ni Master Cloud Soul sa pamamagitan ng kanyang spell, naging sanhi ito ng paggalaw ng kanyang katawan sa gilid ng malaking halaga. Lumitaw ang takot sa kanyang mga mata. Hindi ka basta-basta makakagalaw habang inililipat sa pamamagitan ng crack. Kung ginawa mo, ikaw ay agad na may teleport sa ibang lokasyon kapag tumitawid sa pagitan ng 2 kaharian. Dumaan si Wang Lin sa maraming spatial crack.
Bagamat hindi pa siya nakapasok sa 7 kulay na bitik, napagpasyahan niya na ang lahat ng mga bitik sa pagitan ng dalawang kaharian ay ganito. Hindi rin stable ang 7 kulay na crack na ito, kaya mas sigurado siya. Ang kanyang layunin ay hindi upang subukang patayin ang isang mid-stage na Nirvana Shatterer Cultivator. Sa halip, ito ay upang saktan si Master Cloud Soul at baguhin ang kanyang lokasyon ng paglipat sa sandaling pumasok siya sa crack. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Ito ay hindi maisip na mabilis. Sa sandaling pumasok siya sa crack, lumabo ang paningin ni Wang Lin at ang kanyang pinanggalingang kaluluwa ay dumanas ng matinding backlash mula sa paggamit ng stop spell, ngunit pinigilan niya ito sa pamamagitan ng puwersa. Nang mabawi niya ang kanyang paningin, lumitaw siya sa isang kakaibang mundo. Mayroong langit at lupa dito, ngunit ang langit ay nagbigay ng 7 kulay na liwanag. Maging ang lupa ay may 7 kulay dahil sa liwanag na ito. Gayunpaman, ang mundong ito ay hindi malinaw ngunit nababalot ng hamog. Ilang lugar lang ang walang fog. Hindi masyadong tiningnan ni Wang Lin ang eksena. Nagningning ang mga mata niya at nilingan niya ang mga taong nag-teleport dito. Wala dito si Master Cloud Soul. Nang makita ito, medyo nakahinga si Wang Lin. Nakapagsugal siya at ngayon alam niyang nanalo siya sa kanyang taya. Ang kanyang ginawa ay lubhang mapanganib. Hindi handa si Master Cloud Soul, kaya naputol ang spell niya ng stop spell. Kung ang spell na iyon ay pumutok, ang mga bagay ay hindi sana natapos ng ganoon kabilis. Ang lahat ay nasa isang parang altar na lugar na 1,000 talampakan lang ang lapad. Nagpalingga-lingga ang matandang nagngangalang Pang at inalala ang nakaraan. Ito ang pangatlong beses niya rito. Sa unang pagkakataon na dumating sila, marami sa kanilang mga kaibigan ang namatay. Sa pangalawang pagkakataon, mas marami sa kanila ang namatay. Ngayon, kasama ang kanyang sarili, 3 na lang silang natitira. Ang mga mata ng batang lalaki na nagngangalang Duanmo ay tumingin sa fog sa unahan habang dinilaan niya ang kanyang mga labi at bumubulong. Ang fog na yun ay hindi star fog. Si Chen Tianjun ng Battle Beast Sect ay nasa sabik pagkarating dito. Huminga siya ng malalim at may nakita siyang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Tanging ang matandang babaeng nakaberde ang bahagyang sumimangot. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Excited ang ekspresyon ni Master Ashen Pine, ngunit agad na naging seryoso ang kanyang tingin. Tumingin siya kay Wang Lin at sinabing, kasamang maglilinang lo, nasaan si Master Cloud Soul? Ang ekspresyon ni Wang Lin ay kalmado at nakakunot ang noo. Paano ko malalaman kung saan siya nagpunta? Nasa likod mo si Master Cloud Soul, at kayong dalawa ang huling pumasok. May aksidente bang nangyari sa labas? Kumunat ang noo ni Master Ashen Pine. Ang magandang mood niya mula sa pagbabalik dito ay nawala sa pagkawala ni Master Cloud Soul, at masama ang pakiramdam niya. Kalmadong sinabi ni Wang Lin, hindi ko alam kung may nangyaring aksidente sa labas, ngunit nang pumasok ako sa crack, walang aksidente. Ang matandang lalaki na nagngangalang Pang ay tumitig kay Wang Lin at dahan-dahang nagsabi, "Ka-cultivator Luke, napansin ko noon na ang ka-cultivator na kaluluwa ng kaluluwa ay hindi malayo sa iyo. Walang dahilan para pumasok ka kundi mawala siya." Malungkot ang ekspresyon ni Master Ashen Pine habang nakatingin kay Wang Lin. Galit na ang puso niya. Ang mga salita sa pagitan nilang tatlo ay pumukaw sa atensyon ng iba pang mga cultivator. Ngumiti ang batang lalaki na nagngangalang Duanmo at sinabing, "Kawili-wili. Maaari pa nga tayong mawala ng tao sa pamamagitan ng pagpasok sa isang crack." Ang matandang babaeng naka-green ay tumingin kay Wang Lin ngunit hindi nagsalita. Kumunat ang noo ni Chen Tianjun. Hindi niya pinansin ang lahat ng ito habang nakatingin siya sa ulap sa malayo. Bakas sa kanyang mga mata ang lagnat na pananabik. Dapat mag-ingat ang kapwa maglilinang Pang sa kanyang mga salita. Kung sasabihin mo ang mga bagay ng walang pag-iisip, maaari kang mag-imbita ng matinding kasawian. Ngumisi si Wang Lin at tumingin sa matandang lalaki na nagngangalang Pang. Nanginginig ang matandang nagngangalang Pang. Naisip niya ang tungkol sa pagkamatay ni Wu Qing at pinagsisihan ang sinabi nito. Tumingin siya kay Master Ashen Pine. Kasamang maglilinang Lu, mangyaring bigyan ako ng paliwanag. Tinitigan ni Master Ashen Pine si Wang Lin. Alam niyang pinagmamasdan ni Master Cloud Soul ang kabataang ito na nakaputi. Ngayong nawawala siya, ang taong ito ang pangunahing sospek. Anong biro? Tumawa si Wang Lin sa galit. Walang pakialam siyang tumingin kay Master Ashen Pine at Ninishan. Si Master Cloud Soul ay nasa kalagitnaan ng yugtong ng Nirvana Shatterer, at hindi niya ako kakampi. Gusto ng kapwa cultivator na si Ashen Pine ng paliwanag mula sa akin, ngunit iyon ay isang bagay na hindi ko kayang ibigay. May mga binti at utak si Master Cloud Soul. Bakit niya ako isusumbong kung saan siya pupunta? Katawa-tawa. Kung gusto mo ng dahilan para makipaglaban, sasamahan kita hanggang dulo. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Wang Lin at ang kanyang mga salita ay matalas. Ang batang lalaki na nagngangalang Duanmo ay tumingin kay Wang Lin at sinabi kay Master Ashen Pine sa matalas na boses, "Kawili-wili.
Gayunpaman, si Master Ashen Pine, ang mga salita ni fellow cultivator Lu ay napakamakatwiran. Ang Master Cloud Soul ay may mga binti at utak. Baka ayaw niyang pumasok or ayaw niya tayong makasama at pumunta sa ibang lugar. Mahigpit na sumimangot si Master Ashen Pine. May pagdududa rin siya sa kanyang puso. Sa antas ng cultivation ni Master Cloud Soul, maliban kung ang taong ito na nagngangalang Lu ay nagtatago ng mas mataas na antas ng cultivation, walang paraan na mapatay si Master Cloud Soul sa ganoong kaikling panahon. Ang kanyang tingin ay dumaan kay Wang Lin. Itinanggi ni Master Ashen Pine ang ideya na pinatay si Master Cloud Soul, lalo na nang ikonsidera niya na si Master Cloud Soul ay katulad niya, na pamilyar sa lugar na ito. 2 beses na silang pumasok. Pwede ba, baka nakahanap si Master Cloud Soul ng ibang paraan ng pagpasok at gumamit ng espesyal na paraan para mag-teleport palayo. Bagamat posible ito, posible rin na ang Lu Cultivator na ito ay lumaban kay Master Cloud Soul at naging dahilan upang ma-teleport siya sa ibang lugar. Ngunit kung ito ay totoo, paano itong nagngangalang Lu ay ligtas na nag-teleport dito? Si Master Ashen Pine ay may kawalang katiyakan sa kanyang puso, ngunit maaari lamang niya itong pigilan. Tumingin siya kay Wang Lin at pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Ako ang naging reckless sa bagay na ito. Sana ay hindi mag-isip si fellow cultivator Lu. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan ni Wang Lin. Pagkatapos ay pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay ngunit hindi nagsalita. Sa sandaling ito, sa isang lambak na puno ng makapal na ulap sa loob ng 7 kulay na mundong ito, si Master Cloud Soul ay nakaupo roon na may maputlang mukha, kinakabahang tumingin sa paligid. Wala nang dugong umaagos mula sa kanyang kanang braso, ngunit may takot na nakatago sa likod ng kanyang ekspresyon. Buwisit. Dinala ako dito. Nanginginig ang puso niya habang dinidilaan ng tuyong labi. Tiningnan niya ang makapal na ulap sa bakanan ng lambak. May mga mahinang dagandong na nagmumula sa makapal na hamog na may kasamang malansang amoy. Kabanata 1182. 7-Colored Realm. Ang bagay tungkol kay Master Cloud Soul ay isinantibi at hindi na binanggit. Ang matandang lalaki na nagngangalang Pang ay nagreklamo sa kanyang puso at nakabantay dahil sinaktan niya lang si Wang Lin. Iniisip ang malamig na titig ni Wang Lin, hindi niya maiwasang sumipsip ng malamig na hangin. Sinabi ni Master Ashen Pine na may seryosong tono, huwag mong ipagkalat ang iyong banal na diwa, kung hindi ay maakit mo ang mga mabangis na hayop dito. Bagamat ito ay ang panlabas na rehiyon lamang, mayroong rank 12 fog beast dito. Gayun din, huwag lumipad ng mas mataas sa 1,000 talampakan. Tumingin si Wang Lin sa 7 kulay na liwanag sa kalangitan at nagmuni-muni. Ang 7 kulay na liwanag na ito ay lubhang kakaiba at nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Tila naglalaman ito ng hindi maintindihang pagbabago sa batas. Ano ba itong lugar na ito? Ang taong nagtanong ay si Chen Tianjun ng Battle Beast Sect. Si Master Ashen Pine ay tumingin sa ulo at dahan daw ang sinabi, ang 7-Colored Realm. Ito ang tawag ko dito. Ang panlabas na rehiyon ng lugar na ito ay puno ng mga fog beast. Dito nang gagaling ang lahat ng aking pinagmulang kristal. Ilang beses na akong pumunta dito, pero hindi ako makapasok sa gitnang rehiyon. May ilang mga labi ng mga sinaunang tao doon. Ayon sa aking mga obserbasyon, may mga celestial at ilang kakaibang tao. Tinuro niya ang harapan habang dahan daw ang nagsasalita. Mga kapwa cultivator, mangyaring sumunod sa akin at huwag umalis. Ang lugar na ito ay lubhang mapanganib. Kung hindi ka mag-iingat, baka mamatay ka dito. With that, bumaba siya sa altar at nauna. Lahat ay sumunod na malapit kay Master Ashen Pine at dahan daw ang sumulong. Si Master Ashen Pine ay seryoso sa buong daan at sinundan ang nakapilming ruta mula sa altar patungo sa kapatagan. Sa kalaunan ay nakarating sila sa loob ng mga bundok na puno ng hamog. Lumiwanag ang mga mata ni Wang Lin at tumingin siya sa paligid. Walang mga puno dito, mga hubad na bundok lamang. Ang iba't ibang uri ng fog ay umiral sa sarili nilang magkakahiwalay na grupo at hindi nakikialam sa isa't isa. Sa sandaling ito, biglang huminto si Chen Tianjun at tumingin sa isang bundok sa hindi kalayuan. Malabo na makikita ang isang kuwebang bato sa kalagitnaan ng bundok. Malinaw na hindi natural ang kuweba na ito. Sa isang sulyap, halatang ginawa ito ng isang tao para gawing cultivation cave. May kuweba talaga dyan. Pero may rank 12 beasts na nagbabantay dito. Sa huling pagpunta ko, hinayla ko sila palayo at pumasok sa loob. Nakakuha ako ng ilang gamit, tahimik na sabi ni Master Ashen Pine habang nakatingin kay Chen Tianjun. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paglalakad. Inalis ni Chen Tianjun ang kanyang tingin at tumingin kay Master Ashen Pine sa harapan. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Habang umuusad ang lahat, mas makitid ang landas. Si Master Ashen Pine ay pamilyar sa lugar na ito. Kapag walang kalsada sa unahan, lilipat siya ng direksyon at lilito ang isa pang kalsada. Unti-unting lumipas ang oras. Habang palalim ng palalim ang lahat, nakaramdam sila ng kamahalan.
Lalong lumakas ang pakiramdam na ito, at nang bumaba ito sa kanila, ito pa ang nagpang-inig sa kanilang isipan. Mas naging seryoso ang ekspresyon ni Master Ashen Pine at bumagal siya. Kailangan niyang mag-isip ng mahabang panahon pagkatapos ng bawat hakbang na parabang inaalala niya ang ruta. Si Wang Lin ay tahimik sa buong biyahe, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang ng maliwanag. Napansin na niya na maraming paghihigpit dito. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay masyadong matanda at halos bumagsak, ngunit mayroon pa ring ilan na gumagana. Ang ikinagulat ni Wang Lin ay ang kapangyarihan ng mga paghihigpit na ito. Ang mga paghihigpit na ito ay mas malakas pa kaysa sa mga nasa kuweba ni Celestial Emperor Qing Lin. Kung hindi dahil sa pagbagsak nila, imposibleng umabot sa puntong ito. Sa pagbabalik tanaw sa kanilang dinaanan, mahigit 5 kilometro na ang kanilang nilakbay. Hindi pa nila natatawid ang kabundukan sa unahan nila, at imposibleng malaman kung ano ang nasa kabila ng mga bundok. Sa 7 kulay na kaharian na ito, walang gabi. Napuno ng 7 kulay na liwanag ang kalangitan. Pabagal-bagal ang paggalaw ni Master Ashen Pine bago siya tuluyang tumigil. Pinunasan niya ang kanyang mga templo at sinabing, "Ka-cultivator Duan mo, ang reincarnation peel ay hindi malayo sa unahan." Gayunpaman, mayroong isang rank 12 na mabangis na hayop doon, kaya kung gusto mo ito, maaaring magkaroon ng ilang problema. May makipot na daan sa harap ni Master Ashen Pine, at ang gilid ng mga bundok ay mukhang malungkot. Minsan, ang ilang mga bato ay bumagsak at gumawa ng ilang ingay. Bukod doon, tumahimik ang paligid. May mahinang ambon na nakaharang sa makipot na daan, at sa gilid ng hamog ay makikita mo ang isang kalansay sa gilid. Halos lahat ng damit nito ay naglaho. Ilang hibla na lang ng tela ang nakapulupot pa rin sa kalansay. Ang laman sa balangkas ay ganap na naagnas at kitang-kita ang pelvic bone. May 7 kulay na tableta sa loob nito. Ang peel na ito ay hindi kumpleto at nagkaroon ng banayad na mga bitik. Natunaw pa nga ang ilan, kaya hindi na ito hugis Pildores, kundi hugis Gasoclay. Ito ay isang tableta na kinain ng isang tao, ngunit ang taong iyon ay namatay bago nila tuluyang masipsip ang tableta. Bagamat hindi mabilang na mga taon ang lumipas, ang tableta ay naglalabas pa rin ng mahinang halimuyak, ngayon lamang ito ay napakagaan. Naamoy ang halimuyak, naningkit ang mga mata ni Wang Lin. Ang halimuyak na ito ay lubhang kakaiba. Pagpasok nito sa ilong niya, kinilig ang pinanggalingan niyang kaluluwa. Ang kanyang isip ay nagsimulang alalahanin ang nakaraan at ang mga eksena ng nakaraan ay hindi mapigil ang lumitaw sa kanyang mga mata. Sa kabutihang palad, naging mapagbantay din si Wang Lin. Kinagat niya ang dulo ng dila niya at biglang nagliwanag ang mga mata niya. Lihim siyang nagulat. Napatingin siya sa iba. Ang matandang iyon na nagngangalang Pang ay tinataka na ang kanyang 5 pandama. Halatang alam na niya na kakaiba ang lugar na ito. Tungkol naman sa matandang babaeng naka-green, saglit siyang natarantong ngunit agad ding nakabawi. Mabilis na nakabawi si Chen Tianjun ng Battle Beast Sect. Napakalakas ng tableta. Ito talaga ang reincarnation peel. Ang batang lalaki na nagngangalang Duan Mo ay huminga ng malalim at nagpakasawa sa halimuyak. Ang kapwa cultivator na si Duan Mo ay nililinang ang reincarnation cycle ng araw at buwan. Ang kailangan niyang maunawaan ay ang kanyang reincarnation. Dapat niyang kumpletuhin ang reincarnation cycle ng 9 na beses upang makumplito ang kanyang Dao. Gayunpaman, ang langit ay walang awa, kaya napakahirap na magtagumpay. Ang sabi-sabi ay mayroong isang reincarnation peel sa sinaunang cultivation world na nagpapahintulot sa isa na pumasok sa reincarnation cycle upang maunawaan ang Dao. Gayunpaman, ang reincarnation peel ay matagal nang nawala, at bahagi lamang ng recipe ang umiiral. Imposibleng pinuhin ang isang reincarnation peel. Maaari lamang nating paikliin ang ilang reincarnation energy. Dahan-daang paliwanag ni Master Ashen Pine. Nagliwanag ang mga mata ng batang nagngangalang Duan Mo at tinitigan niya si Master Ashen Pine. Sinabi niya ng may matinis na boses, maraming alam ang kasamang cultivator na si Ashen Pine. Sa palagay ko ay gumawa ka ng sapat na paghahanda nang dumating ka upang mahanap ako. Ngumiti si Master Ashen Pine ngunit hindi nagsalita. Kung hindi dahil sa kung ano ang nasa fog sa tabi ng kalansay, hindi ka sana mabait na imbitahan ako. Ang batang lalaki na nagngangalang Duan Mo ay tumingin sa ulap. Talagang totoo iyan. Ang reincarnation daw ng kapwa cultivator na si Duan Mo ay magiging lubhang kapaki-pakinabang sa atin para sa natitirang bahagi ng paglalakbay. Tutulungan ka naming makuha ang peel na ito at bubuksan mo ang kalsada sa natitirang bahagi ng daan. Si Master Ashen Pine ay kalmado ng tahasan niya itong inamin. Okay. Saglit na nag-isip ang bata habang tinitingnan ang reincarnation peel sa skeleton, pagkatapos ay naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Sinabi ni Master Ashen Pine sa seryosong boses, ito ay isang rank 12 dragon, nakatumbas ng isang peak Nirvana Shatterer cultivator. Ngunit ang isang mabangis na hayop ay isang mabangis na hayop. Hanggat mahusay tayong nagtutulungan, at kasama ng reincarnation spell ng fellow cultivator Duan Mo,
hindi imposible. Dinilaan ni Chen Tianjun ang kanyang mga labi. Gusto ko ang kaluluwa ng dragon na ito. Ang matandang babaeng naka-green ay nagsabi, ang katawan ng dragon na ito ay pag-aari ko. Lumiwanag ang mga mata ni Wang Lin at dahan-dahan niyang sinabi, gusto ko ang lahat ng orihinal na kristal sa hamog. Nang matapos silang tatlo magsalita, bumagsak ang mga tingin nila kay Master Ashen Pine. Tumawa si Master Ashen Pine. Ayos lang. Hindi namin gusto ni fellow cultivator pang ang mga bagay na ito. Gusto lang naming pumasa dito. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ng bata at huminga ito ng malalim. Ang kanyang mga kamay ay gumawa ng isang selyo sa harap niya at ang kanyang buhok ay gumagalaw ng walang hangin. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag at ang araw at buwan ay lumitaw sa bawat isa. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng dagindong habang ang kanyang kaliwang kamay ay nakaturo sa pagitan ng kanyang mga kilay at ang kanyang kanang kamay ay nakaturo sa unahan. Nagniningning ang kanyang mga mata at mas naging malinaw ang mga marka ng araw at buwan sa kanyang mga mata. Biglang naramdaman ng lahat ng tao sa paligid niya na parang hinihigop ang isip nila sa isang ilusyon. Tumingin si Wang Lin sa bata at ganap na kalmado. Sa sandaling lumitaw ang mga marka ng araw at buwan, nagsimula silang umikot sa bawat isa upang bumuo ng isang puyo ng tubig. Direkta itong naniningil sa fog. Masyado itong mabilis at agad na napapikit sa dilim. Umalingaw-ngaw ang mga popping sound habang umaagos ito sa fog. Sa sandaling ito, ang hamog ay nagsimulang kumulo ng marahas at isang dagandong ang lumabas. Ang dagandong na ito ay nakakabasag ng lupa, at ang mga bundok sa mga gilid ay nagsimulang manginig at ang mga bato ay nahulog. Kasabay nito, isang malaking ulo ng dragon ang naglabas dito. Isang mabahong hangin ang dumaan habang umaagos patungo sa lahat. Kung ito nga, ayos lang, ngunit sa sandaling lumitaw ang ulo ng dragon, lumitaw din ang presyon ng isang Peak Nirvana Shatterer Cultivator. Naging sanhi ito ng saglit na manginig ang isipan ng lahat. Ang batang lalaki na nagngangalang Duanmo ay nagpakawala ng dagandong at isang araw at buwan ang biglang lumitaw sa harap ng ulo ng dragon na naniningil sa lahat. Ang araw at buwan ay umiikot na parang baliw, at ang puyaw ng tubig na kanilang nabuo ay hinihila ang ulo ng dragon. Ang aking reincarnation spell ay maaari lamang makaapekto dito sa loob ng 10 paghinga ng oras. Magmadali kayong lahat. Mabangis ang ekspresyon ng bata at namumugto ang mga ugat sa noo. Umupo siya, iwinagayway ang kanang kamay, at lumitaw ang 7 paa na lumilipad na espada. Ito ay naging isang sinag ng enerhiya ng espada at direktang binaril ang dragon. Si Chen Tianjun ay humakbang pasulong habang ang kanyang mga kamay ay bumubuo ng isang selyo at isang makamulto na liwanag ang lumiwanag sa kanyang paligid. Agad siyang dumating sa tabi ng dragon, at sa isang iglap ay nakarating siya sa ibabaw ng ulo ng dragon. Umupo siya at gumawa ng panibagong selyo. Lalong tumindi ang makamulto na liwanag sa paligid at sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakapasok siya sa katawan ng dragon. Ikinaway ni Master Ashen Pine ng kanyang kamay at 10,000 espada ang lumitaw. Lahat sila ay nahulog na parang ulan ng mga espada sa dragon. Ang matandang babae sa kanang kamay ng berde ay bumuo ng isang selyo at isang malamig na hangin ang umihip. Nagkaroon ng mga kaluskos habang ang yelo ay lumitaw sa makipot na daanan at kumalat patungo sa dragon. Ang matandang nagngangalang Pang ay hindi idle. Tumalon siya sa hangin at winagayway ang kanyang kamay, dahilan upang lumitaw ang kidlat. Ang mga bola ng kidlat ay bumaba mula sa langit. Lumiwanag ang mga mata ni Wang Lin at agad siyang lumapit sa dragon. Nag-form ang kanang kamay niya ng kamao at damapo ang suntok niya sa higanting katawan ng dragon. Umalingaw-ngaw ang isang dumadagindong na dagindong. Ito ay ang dragon na umuungal sa galit habang sinusubukan nitong basagin ang reincarnation seal ng katawan. Kabanata 1183. Huwag gumalaw. Sa sandaling ito, dumating ang lumilipad na espada ng bata na may nanginginig na lakas ng espada. Nabasag nito ang laman ng dragon at tumagos. Kaagad pagkatapos, bumaba ang kidlat ng matanda, na lalong nagpaungol sa dragon. Habang nagpupumiglas ito, lalong namutla ang mukha ng bata, at nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Sumigaw ang bata, 5 paghinga pa. Mabilis na nakabuo ng iba't ibang seal ang kamay ni Master Ashen Pine habang ang 10,000 espada ay sumara at damapo sa dragon. Ang dragon ay nagpakawala ng dagandong at nagpumiglas, dahilan upang ang bata ay umubo ng dugo. Namumugto na ang mga ugat sa katawan at duguan ng mga mata. Ang matandang babaeng naka-green na yelo ay pumikit at hinawakan ng dragon. Nang inig ang dragon at agad na lumitaw ang hamog na nagyelo. Hindi nagtagal, natakpan ng yelo ang buong dragon. Ang mga hibla ng itim na gas ay nagsimulang lumabas sa dragon at nasisipsip ng yelo. Ang eksenang ito ay naging dahilan upang mapatingin ang lahat sa matandang babae. Natural na nakita ni Wang Lin kung ano ang kakaiba sa yelo na kuha nito ang sigla ng dragon. Biglang itinaas ng dragon ang ulo at umungol. Ang bata ay umubo ng dugo at hindi na ito may takpan. Kung wala ang reincarnation seal, umungal ang dragon.
May nag-iisang sungay sa ulo nito, at habang gumagalaw ito, lumalabas ang katawan nito sa hamog. Sa paglabas nito, nabawasan ang dami ng fog. Matapos mawala ang selyo, gumalaw ang dragon at agad na gumuho ang lahat ng yelo sa paligid nito. Nang lumipad ang yelo pabalik sa tabi ng matandang babae na berde, ang mga hibla ng itim na gas ay pumasok sa kanyang katawan, at ang kanyang mga mata ay naging mas maliwanag. Ang mga matandang halimaw na ito ay nagtatago pa rin ng kanilang mga spell. Ito ay kawili-wili. Ngumisi si Wang Lin habang lumilipad siya sa itaas ng ulo ng dragon na umaangat. Siya ay sumugod patungo sa pagnipis ng fog. Kapag naging solid na ang dragon mula sa anyo ng fog nito, ang lahat ng pinagmulang kristal ay mawawala at magiging bahagi ng pinagmulang enerhiya ng katawan nito. Gagawin ko lang ang trabaho gaya ng binabayaran ko. Hindi ko na kailangang subukan ng labis para lamang sa mga kristal na ito ng pinagmulan. Hindi pinansin ni Wang Lin ang laban at sumugod sa ulap. Sa sandaling pumasok siya, nakita niya ang malalaking halaga ng pinagmulang mga kristal na lumulutang doon, at ang ilan ay nabubuo pa rin. Ikinumpas niya ang kanyang mga braso at kumuha ng daan-daang mga kristal na pinagmulan. Ang pamamaraang ito ng pagkolekta ng mga kristal na pinagmulan ay nagpasaya kay Wang Lin. Lumipat siya sa fog na parang kidlat at tinipon ang mga kristal na pinagmulan na nabuo sa hindi mabilang na taon. Naririnig pa rin ni Wang Lin ang dagandong ng dragon at ang mga dagandong ng labanan sa labas. Mabilis na natipon ni Wang Lin ang libu-libong pinagmulang kristal. Sa totoo lang, hindi posible para sa rank 12 fog beast na makabuo ng ganito karaming pinagmulang kristal. Pagkatapos ng lahat, ang mga cultivator na nagpapalaki ng mga fog beast na ito ay darating upang kunin sila paminsan-minsan. Gayunpaman, sa 7 kulay na kaharian na ito, walang darating para magnakaw ng mga kristal na pinagmulan mula sa fog beast. Matapos ang hindi mabilang na mga taon, ang maraming pinagmulang kristal na ito ay natipon. Hindi nagtagal at napansin ni Wang Lin ang hamog sa kanyang paligid na nagsimulang kumulo ng mas marahas at nagpapakita ng mga senyales ng condensing. Kumikilos din ito patungo sa isang direksyon habang kumukontra. Matapos kalkulahin ang dami ng pinagmulang kristal, tiyak na sumuko si Wang Lin sa pagtitipon ng higit pa at lumipat sa gilid. Habang siya ay gumagalaw, ang hamog ay nagsimulang mas bumilis. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng fog at napalitan ng buntot ng dragon. Ang dragon ay humigit kumulang 10,000 talampakan ang taas at kalahati ng katawan nito ay nasa himpapawid. Ang bahaging ito ng buntot ay lumipad pataas kasama ng katawan. Mapatla ang mukha ng matandang nagngangalang panghabang nakasandal sa gilid ng bundok, at dagwang gulo ang dibdib. Si Master Ashen Pine, ang matandang babae na nakaberde, at ang batang lalaki ay nag-aaway sa itaas ng ulo ng dragon. Lahat sila ay gumagamit ng mga spelling para pigilan ang pagbangon ng dragon. Ang itim na sungay sa ulo ng dragon ay naglabas ng itim na liwanag, at sa tuwing ito ay kumikislap, si Master Ashen Pine at ang kumpanya ay kailangang umiwas. Ang dragon ay nagluwa ng malansa amoy lasong fog na napakahirap harapin. Gayunpaman, malubhang nasugatan din ito habang umaagos ang dugo mula sa mga sugat nito sa katawan at tumulo sa kaliskis nito. Sa sandaling ito, ang dragon ay nagpakawala ng makalangit na dagandong na naging dahilan upang manginig ang mga nakapaligid na bundok at bumagsak ang ilang mga bato. Ilang sandali pa, ang itim na sungay sa dragon ay nagbigay ng nakakasilaw na liwanag at kumalat ang isang itim na lambat ng kidlat. Kasabay nito, ang walang katapusang pinagmulang enerhiya ay natipon at maging ang ilan sa 7 kulay na liwanag ay naabsorb. Dagandong. Nagpakawala ng dagandong ang dragon na naging sanhi ng panginginig ng isipan ng lahat. Habang umuungal ang dragon, ang itim na lambat ng kidlat ay tumaas ng 1,000 talampakan. Habang ang enerhiya ng pinagmulan at 7 kulay na liwanag ay hinihigop, nagsimulang lumitaw ang mga ilusyon sa paligid ng dragon. Ang mga ilusyonaryong anino na ito ay pawang mga dragon. Habang umiikot sila sa lugar, napilitang umatras si Master Ashen Pine at ang kumpanya. Ang dragon ay malapit ng tumaas sa hangin. Kapag ito ay lumipad sa himpapawid, ito ay magiging isang sakuna para sa mga cultivator na hindi makakalipad ng masyadong mataas sa hangin. Sa sandaling ito, nagliwanag ang mga mata ni Wang Lin at tumingin siya sa buntot ng dragon. Lumakad siya pasulong at nagmula sa kanyang mga braso ang mga popong sound. Ang kapangyarihan ng isang sinaunang Diyos ay lumundag sa kanyang mga braso habang siya ay tumalon at hinawakan ang buntot ng dragon. Ang mga ugat sa mga braso ni Wang Lin ay namamaga. Bumaba ka para sa akin. Ang mga kamay ni Wang Lin ay walang awang humawak sa buntot ng dragon at walang awang hinayla ito pababa. Ang eksenang ito ay nagulat sa lahat ng umiiwas sa mga spelling ng dragon. Nanlaki ang mga mata ng matandang nagngangalang pang na nakasandal sa gilid ng kalsada. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Ang lahat ng sinaunang Diyos ng kapangyarihan ni Wang Lin ay lumundag sa kanyang katawan habang nagpupumiglas ang dragon. Pinahit ng dragon ang ulo at sinugod si Wang Lin. Umikot ang mga spell sa katawan ng dragon.
Gayunpaman, ang pakikibaka nito ay nagpabilis lamang ng pagsulong ng kapangyarihan ng sinaunang Diyos ni Wang Lin. Bumaba ka na. Nagpakawala siya ng nanginginig sa langit na parang boses ng Diyos. Hinawakan ng kamay ni Wang Lin ang buntot at walang awang dinurog ang katawan ng dragon sa makipot na daanan habang ang lahat ng iba pang mga cultivator ay gulat na nakatingin. Bagamat ang dragon na ito ay may 10,000 talampakan ang haba ng katawan, may pinakamataas na Nirvana Shatterer cultivator, may katawan na sapat na malakas upang labanan ng karamihan sa mga spell, at isang katawan na mas malakas kaysa sa sinumang body refining cultivator, ito ay wala bago si Wang Lin. Kahit na malaglag ang balat nito at maging isang tunay na dragon, hindi pa rin ito makakaakyat sa langit sa harap ng isang sinaunang Diyos. Habang umiindayog pababa si Wang Lin, ang dragon ay hindi na makalaban, at umungol ito. Agad na bumagsak ang katawan nito. Naramdaman ng matandang nagngangalang Pang na dumilim ang langit. Gulat na gulat ang isip niya at mabilis na umatras na parang baliw. Siya ay nag-aalala na kung siya ay masyadong mabagal at ang dragon ay nabasag sa kanyang katawan ay agad na babagsak dahil sa kanyang antas ng paglilinang. Isang dumadagindong na dagindong ang umalingaw sa kalangitan ng ang higanting dragon ay bumagsak sa lupa. Malaking bato ang nahulog mula sa mga bundok sa magkabilang panig, at tumagal ng ilang sandali bago bumalik sa normal ang lahat. Pagkahulog ng dragon sa lupa, kumaibot ang katawan nito, nagsimulang matuno ang ulo nito, at lumabas ang itim na gas. Si Chen Tianjun ay lumipad mula sa ulo at umatras ng ilang hakbang. Si Master Ashen Pine ay sumipsip ng malamig na hangin. Tinitigan niya ang dragon at pagkatapos ay kay Wang Lin, at ang lamig ay lumitaw sa kanyang puso. Pati ang bata ay dinilaan ng kanyang labi. May bakas ng pangamba sa kanyang tingin kay Wang Lin. Napabuntong hininga din ang matandang babaeng nakaberde at tahimik na nagmumuni-muni. Ang may higit na takot sa kanyang puso ay ang matandang nagngangalang Pang na nagawang iwasan ang dragon. Nang maisip niya ang banta ni Wang Lin, nakaramdam siya ng kapeiton sa kanyang bibig. Medyo mahirap ang paghinga ni Wang Lin at tumingin siya sa lahat bago damapo ang tingin niya sa balangkas sa hindi kalayuan. Lumapit siya at tumingin sa ibaba upang makahanap ng jade sa ilalim ng balangkas. Ang kanyang kanang kamay ay umabot sa walang laman at pagkatapos ay damapo sa kanyang kamay ang jade at tableta. Ibinato niya ang tableta sa bata. Sinalo ito ng bata at ikinulong ang kanyang mga kamay kay Wang Lin. Maraming salamat. Hawak ang jade, umupo si Wang Lin sa tabi ng bundok. Ang kanyang banal na sentido ay pumasok sa loob ng jade at sinimulan niyang maingat na basahin ang nilalaman. Dumating si Master Ashen Pine sa tabi ng matandang lalaki na nagngangalang Pang. Tinapik-tapik ng kanang kamay ang likod ng matanda at nag-abot ng ilang pills bago umupo. Paminsan-minsan ay tinitingnan niya si Wang Lin na may misteryosong liwanag sa kanyang mga mata. Hinawakan ng bata ang reincarnation pill at nagpakita ng pananibik bago ito itinago. Hindi ito ang oras para ubusin ito. Huminga siya ng malalim at umupo para magpagaling. Umupo din si Chen Tianjun. Sa labanang ito, lahat ay nasa labas, ngunit siya ay nasa loob at kailangang-kailangan. Kung walang tao sa labas, hindi niya makukuha ang kaluluwa ng dragon. Bagamat hindi niya makuha ang lahat, siya ang may pinakamagandang ani sa lahat ng naruroon. Tungkol naman sa matandang babaeng nakaberde, dumating ito sa tabi ng bangkay ng dragon. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa dragon at lumabas ang itim na gas mula sa katawan ng dragon at pumasok sa kanya. Pagkatapos magpahinga ng ilang oras, tiningnan ni Master Ashen Pine ang lahat at dahan-dahang sinabi, maraming rank 12 fog beast dito. Gayunpaman, mas malaki ang panganib, mas malaki ang ating ani. Sa sandaling ito, mga buto na lang ang natitira sa bangkay ng dragon sa tabi ng matandang babae. Namula ang mukha ng matandang babae at sa hindi inaasahang pagkakataon ay medyo napabote siya. Ang matandang nagngangalang Pang ay gumaling ng husto. Tumayo siya at tumingin sa makipot na daan na walang hamog. Nagningning ang mga mata niya. Tumayo si Master Ashen Pine at naglakad pasulong. Lahat, tayo na. Sabay na bumangon ang matandang babaeng naka-green at Chen Tianjun. Nag-alinlangan lang ang bata bago tumayo. Si Wang Lin ay nakaupo sa pinakamalayo mula sa lahat at pinapanood silang naglalakad habang hawak niya ang jade. Mayroong isang bagay na naitala sa jade na ito. Isang bagay na may kaugnayan sa 7 kulay na kaharian. Ang lugar na ito ay... Naputol ang pag-iisip ni Wang Lin nang bigla siyang tumingin sa likod ng lahat. Nanliit ang kanyang mga pupil at tumindig lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Kasabay nito, biglang huminto si Master Ashen Pine at ang bata. Kaagad pagkatapos, napansin din ng matandang babae at ni Chen Tianjun. Huling nakapansin ng matandang nagngangalang Pang. Ang mga mata ni Master Ashen Pine ay napuno ng takot habang siya ay mabilis na nagpadala ng isang banal na mensahe. Kahit anong mangyari, huwag kang gumalaw. Kabanata 1184. Hintayin ang landas ng paglilinang. Napabuntong hininga ang matandang nagngangalang Pang, at napuno siya ng takot.
Nang maramdaman niya ang lamig, hindi man lang siya nang ahas na ilabas ang kanyang banal na sentido, ngunit pamilyar siya sa ginaw na ito. Hindi pa rin niya makalimutan na dahil nakatagpo nila ang bagay na ito kaya nawala ang kalahati ng mga cultivator na kasama nila sa pangalawang pagkakataon. Bago ang misteryosong presensyang ito, para silang mga mortal at hindi makalaban. Bukod kay Wang Lin, dahil sa kanyang lokasyon, na nagpapahintulot sa kanya na malinaw na makita ang sitwasyon, walang ibang nakakakita. Tandaan na huwag ipagkalat ang iyong banal na kahulugan. Ipinadala ni Master Ashen Pine ang huling mensahe ng banal na kahulugan at hindi na ipinadala. Hindi gumagalaw ang kanyang katawan at maging ang kanyang mga mata ay nakapikit. Sa mga mata ni Wang Lin, isang tao ang lumitaw sa likod ng lahat. Ang taong ito ay nakasuot ng kulay abo, ngunit ang ibabang bahagi ng kanyang katawan sa ilalim ng damit ay transparent, na nagpapahintulot sa iyo na makita ang laman at dugo. Wala siyang buhok at walang buhay ang mga mata habang dahan-daang naglakad. Hindi siya masyadong mabilis, at natagalan bago siya makarating sa tabi ng bangkay ng dragon. Tila wala siyang nagawa, ngunit agad na nabulok ang dragon sa isang pool ng dugo. Ang nakakapagtaka ay pumasok itong pool ng dugo sa katawan ng taong ito. Ang taong nakakulay abo ay wala pang buhay na mga mata habang dahan-daang naglakad pasulong. Huli sa kanila ang batang nagngangalang Duanmo, at hindi siya kumikibo, ngunit nakasimangot siya. Kitang-kita niyang palapit ng palapit ang ginaw bago niya nakitang dumaan ang taong naka-gray. Bakas ang lamig sa kanyang mga mata. Gayunpaman, sa sandaling ito, huminto ang taong kulay abo at lumingon kay Duanmo. Nagtama ang kanilang mga tingin at nanginig ang isip ng bata. Nawala ang isip niya at bumungad sa kanyang mga mata ang pagkalito. Lumitaw ang araw at buwan sa itaas ng kanyang ulo at nagsimulang umikot. Naging vortex sila na parang reincarnation cycle ng araw at buwan. Ang siklo ng muling pagkakatawang tao ng araw at buwan ay ang kakanyahan ng Duanmo. Mayroong maraming mga ron na kumakatawan sa kanyang mga spells. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang nagpang-inig sa isip ni Wang Lin ay ang siklo ng muling pagkakatawang tao ng araw at buwan ay kakaibang gumagalaw patungo sa lalaking kulay abo. Unti-unti itong humiwalay sa bata at sumanib sa lalaking naka-gray. Nawala ang pagkalito sa mga mata ng bata at napalitan ng kamatayan. Walang bakas ng sigla ang natitira sa kanya. Pagkatapos ay tumalikod ang lalaking naka-gray at naglakad pasulong. Ang batang lalaki na nagngangalang Duanmo ay itinaas ang kanyang mga paa at dahan-daang sinundan ng lalaking nakakulay abo na naglalakad sa parehong bilis ng kanya. Ang kakaibang eksenang ito ay ikinagulat ng lahat. Ang matandang babaeng naka-green ay hindi man lang kumurap at nanatiling hindi gumagalaw. Bago sa kanya, si Chen Tianjun ay ganoon din. Walang anumang pagbabago sa kanyang emosyon. Tahimik na nilampasan ng lalaking naka-gray ang lahat at sumunod ang bata. Unti-unting bumagsak ang kanyang buhok sa lupa. Unti-unting naging transparent ang katawan sa ilalim ng damit. Hindi nagtagal ay dumating na ang lalaking nakakulay abo bago si Wang Lin. Si Wang Lin ay nanatiling hindi gumagalaw at ganap na nakatutok. Ang lalaking naka-gray ay hindi tumigil at lumagpas kay Wang Lin kasama ang batang lalaki na sumusunod sa likod. Unti-unting nawala ang dalawa sa malayo. Unti-unting naglaho ang lamig sa paligid hanggang sa tuluyan na itong mawala. Nanginig ang katawan ni Master Ashen Pine at nagpakawala siya ng malalim na hininga. Lumalabas ang malamig na pawis sa kanyang noo at pinunasan niya iyon. Nakarelax din ang tatlong tao sa likod niya, at napuno ng gulat ang kanilang mga mata. Nanginginig ang isip ni Chen Tianhao habang bamulong siya. Sino siya? May takot pa rin sa mga mata ni Master Ashen Pine habang sumagot siya sa paos na boses, The Lost One. Master Ashen Pine, ano ba itong lugar na ito? Ang matandang babaeng naka-green ay may pangit na ekspresyon habang nakatitig kay Master Ashen Pine. Nasa tabi niya ang bata, kaya malinaw na malinaw sa kanya ang nangyari. Hindi nakinig sa payo ang kasamahang cultivator na si Duanmo, sayang. Nasa mata pa rin ng matandang nagngangalang Pang ang takot na umiling. Hindi ko alam kung ano ang lugar na ito. Tinatawag ko ang lugar na ito na Seven-Colored Realm. Ang lalaking iyon na may kulay abo na damit ay tinatawag na nawala, na sigurado ako. Sa 7 kulay na mundo, walang masyadong lost ones. Kung lumitaw ang mga ito, hanggat hindi mo ikinakalat ang iyong banal na pakiramdam at hindi gumagalaw, walang panganib. Kung lumipat ka, mapupunta ka sa kagaya ni fellow cultivator Duanmo. Nagsalita si Master Ashen Pine sa seryosong tono. Tumayo si Wang Lin. Tumingin siya kay Master Ashen Pine at mahinahong sinabi, sa una ay hindi gaanong mga nawala ang naririto, ngunit pagkatapos mong dumating, dumami ang bilang. Ngumisi ang matandang babaeng naka-green pero hindi nagsalita. Malungkot ang ekspresyon ni Chen Tianjun habang nakatitig kay Master Ashen Pine at dahan-daang sinabi, kasamang cultivator na si Ashen Pine, 2 beses ka nang pumunta rito. Nag-iwan ka ba ng ilang tao para maging bagong lost one sa bawat pagkakataon? Malungkot ang ekspresyon ni Master Ashen Pine at natahimik siya ng matagal.
Pagkatapos ay tumanggo siya at mapait na sinabi, ang lalaking nakasuot ng kulay abo na lalaking iyon ngayon ay isang kaibigan na sumama sa akin sa unang pagkakataon. Siya ay kinuha ng isang nawala. Huminga ng malamig si Chen Tianjun at sinabing, ang pagpunta dito ay isang pagkakamali. Huminto ako. Habang nagsasalita siya ay tumalikod na sila at bumalik sa kanilang pinanggalingan. Nawala siya ng walang bakas. Hindi tumigil si Master Ashen Pine. Pagkaalis ni Chen Tianjun, dahan-dahan niyang sinabi, kung wala akong pinangungunahan, hindi na siya makakabalik. Hindi ko akalaing makakatagpo kami ng Lost One ng ganoon kaga. Fellow Cultivator Lu at Zhao, may alam akong cultivation cave sa pagitan ng panloob at panlabas na rehiyon ng Seven-Colored Realm na ito. Kilala ninyong lahat ang may-ari ng kuwebang yun. Ito ang punong disipulo ng Heaven Breaking Sect mula 18,000 taon na ang nakalilipas, si Sima Mo. Ang matandang babaeng naka-green ay nanatiling pareho, na parang hindi niya narinig. Tahimik na nag-isip si Wang Lin. Tumingin siya kay Master Ashen Pine, naghihintay ng iba pa. Baliwalain kung gaano kalakas si Sima Mo, magaling din siya sa alchemy. Ininom niya ang recipe ng tableta na nagdulot ng kalamidad at umalis. Bagamat hindi ko alam kung paano lumabas ang recipe ng tableta na iyon sa rank 5 na rehiyon, sigurado ako na talagang umiiral ang kuweba ni Sima Mo. Tungkol sa kung matagumpay niyang napino ang pil na iyon, hindi ko alam, ngunit kahit nawala ito, dapat mayroong maraming mga kayamanan doon. Nang matapos siyang magsalita, naglabas siya ng jade at ibinato kay Wang Lin. Sinalo ito ni Wang Lin at sinuri ito sa kanyang banal na sentido bago ipasa sa matandang babaeng nakaberde. Nakita ko na ang jade na ito dati, at iyon ang dahilan kung bakit sigurado ako, mahinahong sabi ni Master Ashen Pine. Gayunpaman, matapos makitang hindi pa rin nagbabago ang kanilang mga ekspresyon at hindi sila pumayag na magpatuloy sa paggalugad, sumimangot siya. Kasamang Cultivator Zhao, mula ngayon, ako at ang ka-cultivator na si Pang ay ibibigay sa iyo ang lahat ng aming bahagi sa mga mabangis na hayop na aming pinapatay. At saka, ipinapangako kung pipili ka muna ng 10 bagay mula sa lugar na sinabi ko sa iyo noon. Ang matandang babae na naka-green ay nag-alinlangan at nagtanong, gaano ka kitiwala sa pagpasok sa lugar na iyon? Medyo nag-isip si Master Ashen Pine at sinabing, kung tumulong kayo ng fellow cultivator Lu, 60% ang tiwala ko. Okay. Saglit na pumikit ang matandang babaeng naka-green at saka tumango. Tumingin si Master Ashen Pine kay Wang Lin at sinabing, ang lugar na pinag-uusapan ko at ng fellow cultivator Zhao ay nasa panloob na bahagi ng Seven-Colored World na ito. Bagamat mapanganib, mas malaki ang ani. Ayon sa mga clues na nakita ko, maraming kaluluwang nasa rank 8 hanggang 13 beast ang nakatatak dito. Naghanda ako ng sapat na mga halamang gamot upang hanggat may sapat na oras, maaari akong makagawa ng isang malaking halaga ng mga table tasks. Kung pumayag si fellow cultivator Lu, maaari ka ring pumili ng 10 muna. Tahimik na nag-isip si Wang Lin. Sa kanyang isip, walang paraan na ang layunin ni Master Ashen Pine ay napakasimple, at dahil sa kanyang pagiging tuso, walang paraan na mailantad niya ang kanyang layunin. Sinabi ni Master Ashen, ka-cultivator Lu, maaari kitang dalhin sa ilang ligtas na lugar na may fog beast at tipunin ang lahat ng pinagmulang kristal doon. Isa pa, hindi ako kukuha ng kahit isang bagay sa kuweba ni Sima Mo. Kunin muna natin ang origin crystals. Tumingin si Wang Lin kay Master Ashen Pine. Okay. Hindi na nagsalita si Master Ashen at tumingin sa paligid. Hindi siya nagpatuloy sa makipot na daanan ngunit nag-charge ng mga direksyon. Sumakay silang tatlo sa malayo. Si Master Ashen Pine ay pamilyar sa kanyang lugar. Makalipas ang isang oras, nakarating siya sa ibang lugar na puno ng hamog. Ito ay isang kalaliman na nababalot ng hamog. Matapos makapasok sa lugar na ito, si Master Ashen Pine ay napakaingat at dahan daw ang sumulong. Nang siya ay 1,000 talampakan mula sa hamog, huminto siya. Inabot ng kanyang kanang kamay at lumipad ang napakaraming celestial jade at umikot sa kanya. Pagkatapos ay isinara niya ang kanyang kamay at ang lahat ng celestial jades ay naging alikabok. Huminga siya ng malalim at maingat na iwinagayway ang alikabok na iyon patungo sa fog. Sa sandaling ito, isang dagindong ang nagmula sa hamog at isang hayop na parang pagong ang sumilip sa ulo nito. Sinipsip nito ang celestial jade dust. Si Master Ashen Pine ay naglabas ng higit pang mga celestial jade, na dinurog niya hanggang sa maging alikabok, at mahinang sinabi, kasamang maglilinang pang. Ang matandang lalaki na nagngangalang Pang ay maraming beses nang nakipagtulungan kay Master Ashen Pine, at magaling siyang sumugod sa ulap. Lumingon ng Turtle Fog Beast at nag-alinlangan, ngunit sa sandaling ito, mas maraming celestial jade dust ang lumipad. Agad naman itong nilamon ng halimaw. Nang makita ito ni Wang Lin, nagningning ang kanyang mga mata, ngunit nanatili siyang kalmado. Hindi nagtagal, ang matandang lalaki na nagngangalang Pang ay nagmamadaling lumabas mula sa ulap at bumalik sa tabi ng lahat. Si Master Ashen Pine ay nagkalat ng mas maraming celestial jade dust at dahan daw ang umatras.
Hanggang sa umatras siya ng higit sa 10,000 talampakan ay tumigil siya sa pagkalat ng Celestial Jade Dust. Ilan? Tumingin si Master Ashen Pine sa matandang lalaki na nagngangalang Pang. Mababa sa 3,000. Ang matandang lalaki na nagngangalang Pang ay hindi nag-atubili na iabot ang isang bag na may hawak kay Wang Lin. Ang ilang ranggo ng 12 Fog Beast ay gustong lumamon ng Celestial Jades. Maaari kang gumamit ng mga Celestial Jade para makakuha ng ilang pinagmulang kristal. Pagkatapos magsalita ni Master Ashen Pine, pinangunahan niya ang lahat sa maraming Fog Beast. Gamit ang parehong paraan, ginulo nila ang mas mabangis na hayop at nakakuha ng halos 20,000 na pinagmulang kristal bilang kapalit. Huminto si Master Ashen Pine at bumalik sa makipot na kalsadang iyon. Sa pagbabalik, kukuha ako ng mas maraming Origin Crystal para sa fellow cultivator Lu sa ibang landas. Batay sa nakaraan, dapat mayroong humigit kumulang 60,000-70,000 na mga kristal na pinagmulan sa kabuuan. Liwanag, bilanggunang daw ng langit, lahat ng nabubuhay na nilalang ay dapat magtiis ng hindi masusukat na mga kalamidad. Kailangan lamang ng pag-iisip upang makaalis sa malalim na bilangguan. Antayin ang landas ng cultivation, ang impormasyon mula sa Jade sa tabi ng balangkas ay umalingaw sa isip ni Wang Lin. Tumingin siya sa 7 kulay na mundo at tahimik na tumango. Kabanata 1185. 9-Step Heaven Ceiling Formation. Mayroon lamang isang linya sa Jade na ito. Matagal na nag-isip si Wang Lin ngunit hindi pa rin lubos na nauunawaan ang kahulugan nito. Batay lamang sa mga salita, nagkaroon ng maraming interpretasyon. Ang kanyang tingin ay dumaan kay Master Ashen Pine. Alam ni Wang Lin na ilang beses nang nakapunta rito si Master Ashen Pine at nag-explore ng maraming kuweba dito. Malamang na nakakuha si Master Ashen Pine ng ilang bihirang kayamanan, pamamaraan ng paglilinang, o impormasyon dito. Kung hindi siya masyadong pamilyar sa lugar na ito. Nagpatuloy sila sa makipot na landas ng bundok kasama si Master Ashen Pine na maingat na naglalakad sa harapan. Mayroon lamang siyang simpleng mapa ng lugar na lampas sa puntong ito at hindi pa talaga napunta sa landas na ito noon. Dati, ibang landas ang tinahak niya, at doon siya nakakuha ng Jade at mapa na naglalaman ng impormasyong tumukso sa kanya. Ilang araw silang dumaan sa makipot na daan. Matapos iwasan ng iba't ibang Fog Beast, nakarating sila sa loob ng kabundukan. May isa pang bundok sa harap nila, at pagkatapos dumaan dito, makikita nila kung ano ang nasa likod ng bundok. Ang matandang babaeng naka-green ay kalmado at hindi tumitingin sa gilid, na para bang isa siyang monghe. Ilang beses na siyang tiningnan ni Wang Lin, ngunit hindi niya makita ang kanyang iniisip. Alam lang ni Wang Lin na ang matandang babaeng ito na nakaberde ay pinangalan ng Zhao at wala ng iba pa. Gayunpaman, napansin niya sa daan na bagamat sinusundan niya si Master Ashen Pine, ang bawat hakbang nito ay masalimuot. Maraming mga paghihigpit dito, ngunit karamihan sa kanila ay bumagsak na. Gayunpaman, ang matandang babae na ito ay palaging tumutuntong sa isang bakanting lugar o kung saan mahina ang mga paghihigpit. Ito ay isang ugali, at hindi ito magbabago dahil lamang sa nawalan ng kapangyarihan ng paghihigpit. Mahirap mapansin ang isang bagay na napakahusay maliban kung ikaw ay isang Restriction Grandmaster. Ang matandang lalaki na nagngangalang Pang ay sumunod ng malapit kay Master Ashen Pine at hindi nang ahas na maging masyadong malapit kay Wang Lin. Halatang takot na takot siya kay Wang Lin. Sa sandaling ito, walang natitira pang daan sa harap nila. Mahigpit na nagsalubong ang mga kilay ni Master Ashen Pine at nag-isip siya. Tinakpan pa rin ng 7 kulay na liwanag ang kalangitan, kaya hindi matukoy kung gabi o araw. Ang mga pagbabago-bago ng pinagmula ng enerhiya ay nagmula sa langit na nakakakuha ng atensyon ng lahat. Nagliwanag ang mga mata ni Wang Lin at tumingin siya sa malayo. Nakita niya na may umuusok na ulap sa kalangitan ilang bundok sa likod. Ang mga pagbabago sa pinagmula ng enerhiya ay nagmumula doon. Naroon din ang pakiramdam ng isang kapangyarihan na maaaring yumanig sa kaluluwa. Si Master Ashen Pine ay tumingin sa malayo at malamig na sinabi, ito ay ang spell ni Chen Tianjun. Pagkaraan ng mahabang panahon, nawala ang mga pagbabago at huminahon ang hamog. Parang walang nangyari, at wala nang pagbabagong dumating. Natatakot ako na malamang napatay na si Chen Tianjun. Hindi niya pinakinggan ang aming payo at nararapat na mamatay. Ang Seven-Colored Realm na ito ay hindi isang lugar na basta-basta kang malilipatan, at nagbabago ang kalsada sa bawat pagkakataon. Maliban na lang kung alam mo ng husto ang lugar na ito, hindi ka basta-basta makapasok o makakaalis. Ngumisi ang matandang nagngangalang Pang at may pangungot siya sa kanyang mga mata. Bueno, isantabi na natin ang usapin tungkol kay Chen Tianjun. Fellow Cultivator Zhao, sinuri ko at tila may mga paghihigpit sa daan. Tungkol sa kung paano ay crack ang mga ito, kailangan ko ang fellow cultivator na si Zhao upang tumulong. Si Master Ashen Pine ay umatras ng ilang hakbang at ikinulong ang kanyang mga kamay sa matandang babaeng nakaberde. Sinuri na ng matandang babaeng nakaberde ang daan, at sa ngayon ay tahimik siyang tumango.
Sa kasamaang palad, ang fellow cultivator na si Duanmo ay kinuha ng Lost One. Kung narito pa siya, magagamit niya ang kanyang Dao para pansamantalang ihinto ang mga paghihigpit sa pagbabago at tulungan ng fellow cultivator na si Zhao. Umiling si Master Ashen Pine. Karamihan sa mga paghihigpit dito ay ang mga hindi ko pa nakikita. Wala akong gaanong tiwala sa pagsira sa kanila. Ang matandang babae na nakaberde ay naglakad pasulong habang nagsasalita at dumating sa dulo ng landas. Walang landas dito, mga bundok lamang. Kung gusto mong makapasa, kailangan mong umakyat sa bundok, ngunit may makapal na fog sa bundok na nagsisil sa lahat ng landas. Paghawak sa bato sa bundok, nagliwanag ang mata ng matandang babaeng naka-green at nagmuni-muni. Si Wang Lin ay hindi napigilan at inalis ang kanyang tingin mula sa bato. Umupo siya at nagsimulang magtanim. Pananatilihin niya ang kanyang sarili sa kanyang tuktok upang maging handa siya sa anumang hindi inaasahang maaaring mangyari. Unti-unting lumipas ang oras. Hindi kumikibo ang matandang babaeng naka-grill, ngunit mas naging marahas ang pagbabago sa kanyang mga mata. Napakulot ang noo niya sa huli. Master Ashen Pine, sigurado ka bang may restriction dito? Bakit hindi na lang umakyat? Tumingin ang matandang babaeng naka-green kay Master Ashen Pine. Nagmuni-muni muna si Master Ashen Pine bago sinabing, hindi lang isang mabangis na hayop ang nasa tuktok ng bundok na ito. Ayon sa pagkakaalam ko, may 7. Lahat sila ay rank 12 mabangis na hayop. Dumating kami dito mula sa ibang landas noon at sinubukan naming umakyat sa bundok, ngunit dumanas kami ng mabibigat na casualty. Sa huli, hindi kami nakapasa. Pagkatapos ay nakakita ako ng mapa na nagpapakita na may daanan sa bundok, at narito ang pasukan. Medyo nag-isip ang matandang babaeng naka-green bago umatras ng 2 hakbang. Ang kanyang mga kamay ay nakabuo ng selyo. Ang mga after images ng kanyang mga kamay ay lumitaw at nag-overlap ang mga ito upang bumuo ng isang komplikadong rune. Biglang damapo ang rune sa bato ng bundok. Nanginginig ang isipan ni Wang Lin at nagkunwaring tumingin siya ng casual. Sa sandaling ang paghihigpit ay nahulog sa bundok, ang ibabaw ng bato ay tila natunaw at ang mga alon ay lumitaw tulad ng kapag ang isa ay naghagis ng isang maliit na bato sa isang lawa. Gayunpaman, ang kakaiba ay ang mga ripples ay mga string ng maliliit na incantation. Isang sinaunang at nabubulok na aura ang lumabas mula sa bato sa bundok. Ang matandang babaeng naka-green ay umatras ng ilang hakbang, pagkatapos ay nabuo ang kanyang mga kamay ng higit pang mga selyo at ilang beses na itinuro ang kanyang dibdib. 7 hibla ng gas ang lumipad palabas mula sa kanyang mga orifice, bawat hibla ay naglalaman ng malaking halaga ng sigla, at pinalibutan siya ng mga ito. Huminga siya ng malalim at humakbang paarap. Ang matandang babae ay hindi inaasahang lumubog sa bundok na bato na may 3 hakbang. Lalong tumindi ang mga alon at naging transparent ang bato. Dahil dito, malinaw na makita ni Master Ashen Pine at ng iba pa ang napakalaking tunnel na bato sa loob. Gayunpaman, bukod sa pasukan, ito ay ganap na madilim sa loob. Maging ang kanilang mga titig ay nilalamon ng dilim. Nang lumubog sa bato ang matandang babae na nakaberde, namutla ang kanyang mukha at nagsimulang pumihit ang kanyang katawan na parang pinipiga ng hindi maisip na puwersa. Isang mahinang popping sound ang nagmula sa kanyang katawan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nag-cultivate saglit. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang mga mata at naglakad pasulong. Bawat hakbang ay lalong nanginginig ang kanyang katawan, at dumami ang dami ng alon sa paligid ng bato. Ang sinaunang aura ay naging isang malakas na presyon na pumapalibot sa lugar. Matapos maglakad ng 3 hakbang, duguan ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga kamay ay bumubuo ng isang selyo at walang awang idiniin sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang kulubot na mukha ng matandang babae ay dumaan sa isang nakakagulat na pagbabago. Karamihan sa mga wrinkles ay mabilis na nawala. Maging ang kanyang katawan ay tila biglang bumangon, at siya ay naging isang nasa katanghaliang gulang na babae sa paligid ng 40. Bagamat ang kanyang hitsura ay hindi kahanga-hanga, siya ay nagkaroon ng biyaya ng isang maganda at mature na babae. 2 hakbang pa ang ginawa niya, at nang akmang gagawin niya ang ika-6 na hakbang, umubos siya ng isang subaw ng dugo. Hindi na niya nakayanin at umatras mula sa bato sa bundok. Huminto lang siya sa pag-atras ng nasa tabi niya si Wang Lin. Agad na bumalik ang mukha niya sa dati niyang pagkatao. Mapait na sinabi ng matandang babae, 9-step heaven silem formation. Ito ay isang sinaunang porma sayon. Nakita ko ito sa mga talaan ngunit hindi kailanman sa totoong buhay. Para sa isang tao na maglagay ng paghihigpit na ito, ang kanilang kakayahan sa paghihigpit ay nasa tuktok na. 9-step heaven silem formation. Tumingin si Wang Lin sa bato sa bundok. Matapos umatras ang matandang babae, bumalik ito sa normal, at imposibleng makahanap ng anumang mali dito. Nasira ang porma sayon na ito dahil sa paglipas ng panahon, kaya wala itong mga kakayahan sa OpenSiba, ngunit hindi naapektuhan ang silang power nito. Sa aking paglilinang, maaari lamang akong gumawa ng 5 hakbang. Ano pa at hindi na kaya ng katawan ko?
Nakakunot ang noo ni Master Ashen Pine habang nakatingin sa formation at nagtanong, paano natin masisira ang formation na ito? Ang matandang babaeng nakaberde ay kumuha ng ilang tabletas at kinain ito. Nagsimula siyang magtanim at sinabing, gawin ang ikasampung hakbang at masisira mo ito. Nag-isip si Master Ashen Pine. Pagkaraan ng mahabang panahon, nanggigigil ang kanyang mga ngipin at ikanaway ang kanyang kamay. Isang set ng Black Devil Armor ang lumitaw sa paligid niya. Napuno ng demonyong enerhiya ang lugar at ginawang parang demonyong Diyos si Master Ashen Pine. Gusto kong makita kung gaano karaming mga hakbang ang magagawa ko sa aking paglilinang at baluti na ito. Fellow Cultivator Zhao, buksan mo ito para sa akin. Walang ibang pagpipilian si Master Ashen Pine. Nakarating na siya hanggang dito, at hindi siya handang sumuko. Gumawa siya ng 2 hakbang at sinugod ang bato sa bundok. Ang matandang babae na nakaberde ay bumuo ng selyo at itinuro pasulong. Isang paghihigpit ang lumipad at dumaong sa bundok na bato bago si Master Ashen Pine. Muling lumitaw ang mga ripples at muling naging transparent ang bato. Hindi nagatubili si Master Ashen Pine at direktang humakbang sa bato. Ang kanyang mid-stage na Nirvana Shatterer Cultivator ay sumabog, at sa sandaling siya ay pumasok sa bato, siya ay gumawa ng 4 na hakbang. Bawat hakbang ay tila nagbibigay ng dumadagandong na boom. Ang mukha ni Master Ashen Pine ay namutla at ang baluti ay naglabas ng napakademonyong enerhiya. Pagkaraan ng 4 na hakbang, huminto siya saglit bago nagliwanag ang kanyang mga mata at sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakagawa pa siya ng 3 hakbang. Pagkatapos niyang gawin ang 3 hakbang na ito, ang mukha ni Master Ashen Pine ay namutla at ang kanyang katawan ay bahagyang nanginginig. Gayunpaman, siya ay nagdikit ng kanyang mga ngipin at nagpakawala ng isang dagandong habang siya ay humahakbang muli. Ito ang ika-8 hakbang. Sa sandaling lumapag ang ika-5 hakbang, ang mga popong sound ay nagmula sa katawan ni Master Ashen Pine at ang dugo ay lumabas sa sulok ng kanyang bibig. Duguan ang mga mata niya. 1,000 taon ng paghahanda at siya ay pinatigil ng isang porma sayon. Ayaw niyang sumuko. Dagandong. Kumuyam ang ngipin ni Master Ashen Pine at humakbang muli. Sa sandaling ito, may bakas ng pananibik sa mata ng matandang nagngangalang Pang, at nagliwanag ang mata ng matandang babaeng nakaberde. Imposibleng makita ang kanyang iniisip. Sa sandaling lumapag ang ika-9 na hakbang, parang nabangga si Master Ashen Pine sa isang pader. Isang malaking puwersa ang bumalot sa kanyang katawan at siya ay umubo ng dugo. Ang kanyang katawan ay naalis mula sa bato at tumagal ng ilang dosenang talampakan bago siya tumigil. Kung hindi ako makakapasok, wala sa kanila ang makakaalis sa 7-colored realm na ito. Mapatla ang mukha niya habang nakatitig sa bato sa bundok. May bakas ng kabaliwan at bangis sa mga mata ni Master Ashen Pine. Tumayo si Wang Lin at tinapik ang alikabok sa kanyang damit. Tiningnan niya ang nakakalat na Devil Armor kay Master Ashen Pine at mahinahong sinabi, hayaan mo akong subukan. Kabanata 1186. Gaya ng dapat. Ikaw. Tumingin si Master Ashen Pine kay Wang Lin. Habang ginagawa niya iyon ay unti-unting naitago ang kabaliwan sa kanyang mga mata. Naisip niya, kakaiba talaga ang katawan ng taong ito. Kanina pa niya nagawang tumayo laban sa dragon gamit ang kanyang katawan. Baka masira niya ang formation sa lakas ng katawan niya. Okay, aasa ako sa fellow cultivator Lu. Pinagsalikop ni Master Ashen Pine ang kanyang mga kamay at bumalik sa normal ang kanyang ekspresyon. Ngumisi ang matandang nagngangalang Pang. Naisip niya na kung kahit si Master Ashen Pine na may sandata ng demonyo ay makakagawa lamang ng 9 na hakbang, kung gayon nilang hakbang ang posibleng gawin ng taong ito na nagngangalang Lu. Tumingin si Wang Lin sa bato. Siya ay orihinal na hindi mag-iinarte, ngunit pagkatapos niyang makita ang kabaliwan sa mga mata ni Master Ashen Pine, siya ay naantig. Bagamat mapanganib dito, tiyak na may mahalagang bagay sa lugar na ito na labis na kinaiinteresan ni Master Ashen Pine. Kung hindi sila makapasok, hindi sila papayagan ni Master Ashen Pine na umalis. Bagamat lihim ng pinaghandaan ito ni Wang Lin at sa makatuwid ay walang pakialam, gusto niyang malaman kung ano ang magpapabaliw kay Master Ashen Pine. Hinihiling ko sa fellow cultivator Zhao na tumulong at buksan ang formation. Pinagsalikop ni Wang Lin ang kanyang mga kamay sa matandang babaeng nakaberde. Halatang nagpipigil ang matandang babaeng naka-green. Ginamit niya ang katotohanan na si Master Ashen Pine ay nababalisa at ginawa siyang subukan ito mismo na nagresulta sa kanyang pinsala. Hindi pa namin nahanap ang kayamanan, at ang mga taong ito ay nagsimula ng palihim na makipaglaban sa isa't isa upang pahinay ng lakas ng isa't isa. Kung gusto kong makilahok sa kaguluhang ito, kailangan kong gawin ang parehong, ang ekspresyon ni Wang Lin ay neutral, at walang sinuman ang maaaring makakita sa kanyang iniisip. Itinaas ng matandang babaeng naka-green ang kanang kamay at kumaway. Isang paghihigpit ang dumaong sa bato sa bundok, na naging dahilan upang maging transparent ito, at lumitaw ang mga ripple. Dumating si Wang Lin sa tabi ng bundok na bato sa ilang hakbang at naglakad papasok.
Walang nakapansin na nang pumasok siya sa bato, ang kanang kamay ni Wang Lin ay nagpadala ng hindi nakikitang paghihigpit habang siya ay pumasok sa loob. Pagpasok pa lang niya sa bundok na bato, naramdaman ni Wang Lin ang pressure mula sa lahat ng direksyon. Mas matindi pa ang pressure sa unahan. Napakabagal niya habang naglalakad pasulong. Isang hakbang, dalawang hakbang, tatlong hakbang. Nang bumagsak ang ikatlong hakbang, malinaw na naramdaman ni Wang Lin ang presyon na umabot sa hindi maisip na taas, at ang pressure sa unahan ay parang isang marahas na bagyo. Para siyang hindi mabilang na mga bundok na pumipigil sa kanya sa pag-usad. Sa bawat dagdag na hakbang, tataas ang presyon. Dahil dito, habang naglalakad siya, lalo siyang nahirapan. Kung ito ay isang ordinaryong cultivator, ang kanilang katawan ay hindi makayanin ng presyon, at sila ay tiyak na babagsak. Gayunpaman, si Wang Lin ay may katawan ng isang sinaunang Diyos, kaya ito ay wala sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang kanyang mukha ay sobrang mapotla at huminto siya sa ikatlong hakbang. Pagkaraan ng ilang sandali, muli niyang itinaas ang kanyang mga paa. 4 na hakbang, 5 hakbang, 6 na hakbang. Sa sandaling lumapag ang ika-6 na hakbang, ang presyon ay umabot sa isang antas na nakakasira ng lupa. Para bang hindi mabilang na mga kamay ang nagdiin at hindi mabilang na mga spell ang nasa unahan. Para siyang malungkot na bangka sa maalon na dagat. Ang mukha ni Wang Lin ay nakamamatay na mapatla at ang kanyang katawan ay bahagyang nanginginig. Tila outraged siya, ngunit sa sandaling ito, isang puwersa ang lumitaw sa kanyang likuran at pinigilan siyang umatras. Sa sandaling ito, sa labas ng bundok na bato, ang matandang babaeng nakaberde ay tumitig kay Wang Lin at nagmuni-muni. May pagbabago sa porma sayon. Kumunat ang noo ni Master Ashen Pine habang nakatingin sa katawan ni Wang Lin. Matapos maingat na tingnan si Wang Lin saglit, sinimulan niyang maingat na pag-isipan ang sarili niyang pang-anim na hakbang at tumahimik. Napamura ang matandang nagngangalang Pang at inisip na masyado niyang mataas ang tingin sa taong ito noon pa. Ang taong ito ay may kultibasyon lamang ngunit walang tuso. Kung ang isa ay masugitan dito, hindi sila maaaring magpatuloy. Huminto si Wang Lin sa ika-6 na hakbang ng mahabang panahon bago niya ginawa ang ika-7 hakbang. Sa ika-7 hakbang, umubos siya ng dugo, ngunit hindi siya umatras. Pagkatapos ay ginawa niya ang ika-8 hakbang. Sa sandaling lumapag ang ika-8 hakbang, nagmula sa katawan ni Wang Lin ang mga popping sound na parang pinipiga ang kanyang laman at buto. Napakaraming dugo ang nag-spray out, dahilan para maging pula ang kanyang puting robe. Sa sandaling ito, naantig si Master Ashen Pine, at naglakad siya ng ilang hakbang palapit. Ang kanyang tingin ay parang kidlat habang pinagmamasdan si Wang Lin. Tumayo din ang matandang babaeng naka-green, at seryoso ang ekspresyon nito. Tungkol naman sa matanda na nagngangalang Pang, lalo siyang napangisi sa kanyang puso. Ang katawan ni Wang Lin, na nasa loob ng bundok na bato, ay tila baluktot. Itinaas niya ang kanyang kanang paa, at nagkaroon ng mahinang dagandong mula sa bato sa bundok habang siya ay gumawa ng ika-9 na hakbang. Ang katawan ni Wang Lin ay nanginginig ng husto at ang mga ugat sa kanyang mukha ay namamaga. Namumula ang kanyang mga mata, ngunit pinatatag niya ang kanyang sarili. Nang inig ang isip ni Master Ashen Pine at sumigaw siya, "Ka-cultivator Lu, isang hakbang na lang." Isang komplikadong ekspresyon ang ipinakita ng matandang babaeng naka-green. Matagal siyang tumingin at wala siyang makitang anumang senyales ng peking ito ni Wang Lin. Napakatotoo ng lahat. Hindi inaasahang nagbago ang formation. Gustuhin man niyang bumalik, hindi niya magawa. Kasamang cultivator na sina Ashen Pine at Zhao, nagawa ko na ang aking makakaya sa paglalakbay na ito. Kung ako ay malubhang nasugatan, kayong lahat, ang mahinang boses ni Wang Lin ay nanggaling sa loob ng bato. Makapanatag ang kapwa cultivator Lu. Hindi makakalimutan ng matandang ito ang kanyang pangako. Ipinadala ni Master Ashen Pine ang kanyang mensahe. Tila nag-alinlangan si Wang Lin sa loob ng bundok na bato, ngunit hindi nagtagal ay itinaas niya ang kanyang kanang paa at ginawa ang ika-10 hakbang. Sa sandaling lumapag ang ika-10 hakbang, ang buong bundok ay umungol at yumanig ng malakas. Malaking halaga ng mga bato ang nahulog mula sa bundok at nag-alerto sa mga fog beasts sa tuktok. Ang 9-step heaven ceiling formation ay gumuho. Si Wang Lin ay umubo ng mas maraming dugo. Habang bumagsak ang porma sayon, isang malakas na puwersa ang nagtulak kay Wang Lin palabas ng bundok. Lumiwanag ang mga mata ni Master Ashen Pine at agad siyang sumulong. Ang kanyang kanang kamay ay direktang nakatutok sa likod ni Wang Lin. Sa sandaling hinawakan ng kanyang kanang kamay si Wang Lin, ang kanyang pinagmulang enerhiya at divine sense ay sumugod sa katawan ni Wang Lin. Isang beses siyang umikot sa katawan ni Wang Lin at pagkatapos ay mabilis na umatras. Hindi maginhawa para sa kanya na patayin si Wang Lin bago ang matandang babaeng naka-green. Kung hindi, ito ay maglalagay sa kanya sa napakataas na alerto at magdudulot ng hindi kinakailangang problema sa hinaharap. Ang layunin niya ay subukan kung talagang malubhang nasugatan ang taong ito na nagngangalang Lo. Ngayong nakuha na niya ang kanyang sagot, hindi na siya makikialam sa isang taong nasugatan ng gusto at hindi nabanta.
Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang dagindong ng mga hayop. Isang halimaw na parang lawin ang lumabas sa bundok at sumugod sa lahat. Hinawakan ni Master Ashen Pine si Wang Lin at direktang sumakay sa tunnel na lumitaw nang bumagsak ang formation. Mabilis na sumunod sa lagusan ang matandang nagngangalang Pang at ang matandang babaeng nakaberde. Ang lahat ay mabilis na lumipat sa lagusan ng mahabang panahon. Nang hindi na nila marinig ang mga dagindong ng mga hayop ay tumigil na sila. Ibinaba ni Master Ashen Pine si Wang Lin at mukhang nanghihinayang. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay. Handang masugitan si Brother Lo para mabuksan ang formation. Tatandaan ito ng matandang ito. Ang mukha ni Wang Lin ay mapatla at may dugo pa sa gilid ng kanyang labi. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at ipinakita ang isang mapait na ngiti. Napakakakaiba ng formation na iyon. Pagkatapos kong gumawa ng 6 na hakbang, may puwersa sa likod ko, kaya naka-move forward lang ako. Kahit ano paman, malaki ang naiambag ng fellow cultivator Lu sa pagpasok natin dito. Si Master Ashen Pine ay mukhang tunay na taos puso at ipinagpatuloy ang pagkakahawak sa kanyang mga kamay. Nang makitang pagod na ang mukha ni Wang Lin, agad siyang kumuha ng mga table tasks at iniabot kay Wang Lin. Brother Lo, magpahinga ka at gumaling ka sandali. Kapag medyo gumaling ka, maaari na tayong magpatuloy sa pagsulong. Medyo nag-isip si Wang Lin at mapait na tumango. Uminom siya ng tableta ngunit hindi ito ininom. Dinala niya ang sarili niyang mga table tasks at nilunok yun bago pumikit para magtanim. Nagningning ang mata ng matandang nagngangalang Pang at nagpakita ng lamig. Sa sandaling ito, tumingin si Master Ashen Pine sa matanda at bahagyang umiling. Unti-unting lumipas ang oras. Hindi nagtagal bago binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at tumayo. Sinabi niya sa namamaos na boses, ang aking mga sugat ay hindi maaaring gumaling sa maikling panahon. Sumulong tayo. Tumingin si Master Ashen Pine kay Wang Lin at tumango. Bumantong hininga ang matandang babaeng nakaberde sa kanyang puso ngunit hindi nagsalita. Lahat ay naglakad pasulong sa tunnel. Napakatahimik ng lugar na ito, tanging ang mga yabag lamang ng kanilang mga paa ang umaalingaw-ngaw. Pagkaraan ng hindi malamang tagal ng panahon, lumitaw ang liwanag sa di kalayuan. Pinigilan ni Master Ashen Pine ang pananibik sa kanyang puso at mabilis na nauna. Ang lokasyon ng liwanag ay ang labasan ng lagusan na ito. Pagtingin sa labas, nagsimulang tumawa si Master Ashen Pine. May malaking lambak sa labas ng lagusan. Puno ito ng mga halaman, at madaling maamoy ng isa ang mahinang halimuyak ng mga bulaklak. Ito ay isang nakaka-relax na amoy. Pagkatapos ng lambak ay nakatayo ang isang bulubundukin na parang pader ng lungsod. Ang mga bundok na ito ay napakataas at napapaderen sa labas ng mundo. Pagkatapos nating madaanan ng bulubundukin, papasok tayo sa kaloob-loobang bahagi ng kaharian na ito. Ang kuweba ni Simamo ay wala sa bundok, kundi nasa isang lambak sa harap nito. Tumawa si Master Ashen Pine habang mabilis siyang lumipad pasulong. Sumunod naman ang matandang babaeng naka-green at lumipad na silang dalawa. Ang mukha ni Wang Lin ay mapatla at ang 7 kulay na liwanag ay mas malupit. Huminga siya ng malalim at sumunod. Ang matandang lalaki na nagngangalang Pang ay ninisyan at nanatiling hindi kalayuan kay Wang Lin. Hindi nagtagal at nakarating silang 4 sa isang lambak sa ilalim ng patnubay ni Master Ashen Pine. Pagpasok pa lang nila sa lambak, nakita nila ang isang kuweba sa harapan nila. Ang dingding ng kuwebang ito ay natatakpan ng damo, na halatang matagal na itong hindi nagagamit. Hindi naman ito kalakihan at 3 lang ang kwarto. Ang lupa ay isang gulo na may mga tabletang nakakalat sa lahat ng dako. Karamihan sa kanila ay nag-fossilize at madudurog kapag hinawakan mo ang mga ito. Halatang wala sa kuweba ang isip ni Master Ashen Pine. Tiningnan niya ang matandang babae na berde at sinabing, wala akong kukunin dito. Ang lahat ay pag-aari ng mga kapwa cultivator na sina Zhao at Lu. Ang matandang babae sa banal na kahulugan ng berde ay kumalat at umiling siya. Ang kapwa cultivator na si Lu ay nagbayad ng mabigat na halaga, kaya paano ako kukuha ng anuman? Hayaang kunin ni fellow cultivator Lu ang lahat. Tumingin si Wang Lin sa paligid at bumantong hininga. Hindi ko kayang ipagpatuloy ang inyong dalawa. Ang lugar na ito ay tahimik at angkop para sa pagpapagaling. Malubhang nasugatan ng kapwa maglilinang, kaya mas mabuting gumaling ka ng ilang araw. Pagkatapos naming bumalik ni fellow cultivator Zhao, natural na ibibigay namin ang ipinangako. Tapos sabay na tayong umalis. Ngumiti si Master Ashen Pine. Maraming salamat. Tumango si Wang Lin. Gayunpaman, bagamat tahimik ang lugar na ito, delikado pa rin dahil maaaring magkaroon ng matitinding bits. Fellow cultivator Pang, may isang bagay akong gustong itanong sa iyo. Nag-isip ng kaunti si Master Ashen Pine bago tumingin sa matandang nagngangalang Pang. Kung ang kapwa cultivator na si Lu ay gumaling dito mag-isa, ako ay mag-aalala, kaya gusto kong hilingin sa kapwa cultivator Pang na manatili dito upang protektahan siya. Ang bahagi ng nahanap ko at ng fellow cultivator na si Zhao ay ibibigay sa iyo bilang bayad.
Paano naman? Lumiwanag ang mata ng matandang nagngangalang Pang at sinabi niya, gaya ng dapat. Kabanata 1187. Pag-aani. Sumimangot si Wang Lin at magsasalita na sana. Ano, hindi ba nasisiyahan ng fellow cultivator? Nanginginig ang ekspresyon ni Master Ashen Pine habang nakatingin kay Wang Lin. Nanatiling tahimik si Wang Lin. Dahil pumayag si fellow cultivator Lu, ipauubay ako na lang kay fellow cultivator Pang. Pagkatapos magsalita ni Master Ashen Pine, tumingin siya sa matandang babaeng naka-green at umalis ang dalawa sa kuweba. Diretso silang naniningil para sa parang pader na bulubundukin sa dikalayuan. Gayunpaman, bago umalis, ang matandang babaeng naka-green ay sumulyap kay Wang Lin. Katulad nito, tumingin si Master Ashen Pine sa matandang lalaki na nagngangalang Pang. Pagkaalis nilang dalawa, ang matandang lalaki na nagngangalang Pang ay nagpakita ng malungkot na ngiti at tinitigan si Wang Lin. Pinahihit niya ang singsing sa kanyang daliri at dahan daw ang sinabi, "Come ang cultivator Lu, magpatuloy sa paglilinang. Babantayan ka ng matandang ito ng mabuti." Pagkatapos niyang magsalita, mapangahas niyang sinuri si Wang Lin gamit ang kanyang banal na kahulugan. Matapos kumpirmahin na totoo ang mga pinsala ni Wang Lin, hindi man lang niya nilingon si Wang Lin at sinimulang salakayin ang kuweba. Ipinikit ni Wang Lin ang kanyang mga mata at hindi pinansin ang matanda. Unti-unting lumipas ang oras. Nang halugugin ng matanda ang 3 silid na bato, nakita niya ang hitsura ng labis na kaligayahan. Pagkabalik, malamig niyang tinitigan si Wang Lin at biglang tumawa. Ka-cultivator Lu, naaalala ng matandang ito na minsan kang may sinabi. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Kalmado ang kanyang tingin habang nakatingin sa matandang nagngangalang Pang. Nang makita ang kalmadong mga mata ni Wang Lin, nanliit ang mata ng matanda ngunit mabilis na bumalik sa normal. Sabi niya sa nakakatakot na tono, minsan mo akong sinabihan na dapat akong magsalita ng mabuti. Kung nagsasalita ako ng walang ingat, maaari itong mag-imbita ng isang kalamidad. Kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin habang dahan-dahan niyang sinabi ko nga at sasabihin ko rin ngayon. Kung nagsasalita ka ng walang ingat, maaari itong mag-imbita ng kalamidad. Ang matanda ay nagsimulang tumawa na parang baliw, at ang mga galos sa kanyang mukha ay mukhang napakabangis. Tiningnan niya si Wang Lin na may malamig na tingin at sinabi, kung hindi ka nasugatan, baka natakot ako sa iyo. Gayunpaman, ngayon gusto kong makita kung sino sa atin ang nag-imbito ng kalamidad. Tumingin siya kay Wang Lin at ipinatong ang kanang kamay sa kanya. Ang dahilan kung bakit siya naghintay hanggang ngayon para umatake ay para pahintulutan si Master Ashen Pine at ang matandang babaeng naka-green na makalayo. Natatakot siya na baka mapansin nito. Kasing kalmado pa rin ang tubig ang mga mata ni Wang Lin. Sa sandaling isara ang kanang kamay ng matanda, nagkaroon ng kislap ng lamig sa mga mata ni Wang Lin. Parang kidlat ang paggalaw ng kaliwang kamay niya at hinawakan ang kanang kamay ng matanda, saka walang awang pinisil. Isang kaluskos ang umalingaw at ang mga pupil ng matanda ay lumiit. Ang sakit ay nagmula sa kanyang kamay, ngunit ito ay hindi gaanong mahalaga kumpara sa takot sa kanyang puso. Ikaw. Agad na umatras ang matandang nagngangalang Pang at gagamit na sana ng spell. Gayunpaman, sa sandaling ito, nagmamadaling lumabas si Wang Lin at pinilit ng kanyang kanang kamay ang isang kamao. Isang malakas na puwersa ang sumipol pasulong. Masyadong malapit ang matanda kay Wang Lin at sa gayon ay hindi niya magawang umiwas. Dama po ang kamao ni Wang Lin sa dibdib ng matanda nang may putok. Ang matanda ay umubo ng dugo at ang kanyang mga mata ay napuno ng hindi makapaniwala. Ang kanyang katawan ay sumabog sa isang tumpok ng laman at dugo at ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay nakatakas sa pagsigaw. Siya ay napuno ng takot. Natakot siya. Hindi niya inaasahan na hindi masasaktan ng taong nauna sa kanya. Tatakas na sana siya nang iangat ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at lumitaw ang isang bakal na espada. Naglaslas siya ng walang pag-aalinlangan. Nagkaroon ng kislap ng enerhiya ng espada, pagkatapos ay naputol sa kalahati ang pinanggalingan na kaluluwa ng matanda at siya ay sumigaw. Ikinaway ni Wang Lin ang kanyang kamay at hinawakan ang pinagmulang kaluluwa ng matanda. Dinurog ng kanyang kamay ang kalahati ng pinanggalingan na kaluluwa, at bago mawala ang pinagmulan ng enerhiya, nalanghap ito ni Wang Lin. Ang kalahati ng pinagmulang kaluluwa ay halos transparent, ngunit hindi ito ng ahas na makatakas. Pinahihit nito ang kamay ni Wang Lin na nakatutok dito ang bakal na espada. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Ginawa ni Wang Lin ang pagpatay ng hindi nag-aksaya ng anumang oras. Ang matanda ay hindi handa, na ginagawang walang silbi ang kanyang mga spells at magic treasure. Nanlamig ang mga mata ni Wang Lin habang malungkot na sinabi, buksan mo ang iyong storage space at hindi kita papatayin. Napakahina ng pinanggalingang kaluluwa ng matanda, at naramdaman na niya na parang nagwawala na siya. Si Wang Lin ay mukhang napakalakas ngayon. Hindi niya masabi kung totoo o kasinungalingan ang sinabi ni Wang Lin. Kung ito ay isang kasinungalingan, mamamatay siya, ngunit kung ito ay totoo,
mayroon pa siyang pagkakataong mabuhay. Siya clenched kanyang ngipin at binuksan ang kanyang storage space. Ikinaway ni Wang Lin ang kanyang bakal na espada at pinutol ang koneksyon sa pagitan ng matanda at ng storage space. Pagkatapos ay kinuha niya ang lahat sa loob ng storage space. Pagkatapos ay malamig niyang tiningnan ang pinanggalingan na kaluluwa ng matanda at sumilay sa kanyang mga mata ang hangarin na pumatay. Agad na sumigaw ang matandang pinangalan ng pinanggalingang kaluluwa ni Pang, "Nangako kang hindi mo ako papatayin." Isang malamig na buntong hininga si Wang Lin habang ang kanyang kanang kamay ay hinawakan ng pinanggalingan na kaluluwa at pilit na hinanap ang mga alaala ng matanda habang siya ay nanghihina. Pagkaraan ng ilang sandali, inilagay niya ang pinagmulang kaluluwa na malapit ng mamatay sa loob ng kanyang storage space. Hindi talaga siya nagpasya na patayin ang matandang ito. Kung ang kamatayan ng matandang ito ay nagpapataas ng bantay ni Master Ashen Pine, kung gayon hindi ito magiging katumbas ng halaga dahil sisirain ito ang plano ni Wang Lin. Ang taong ito ay may napakalapit na relasyon kay Master Ashen Pine, kaya maaaring magkaroon ng life token si Master Ashen Pine. Kapag namatay siya, maaaring malaman kaagad ni Master Ashen Pine. Hindi sigurado si Wang Lin, at hindi niya ito nakita sa alaala ng matanda. Ngunit mas gugustuhin niyang maglakad ng may pag-iingat. Pagkatapos magkalkula ng kaunti, masayang binuksan ni Wang Lin ang kanyang storage space at hinanap ang mga gamit ng matanda. Ang matanda ay isang Nirvana Shatterer Cultivator, kaya marami siyang kayamanan. Mayroong daan-daang libong mga Celestial Jade, at mayroong kahit 50,000 hanggang 60,000 na mga kristal na pinagmulan. Bukod sa mga ito, mayroong maraming mga recipe ng damo at tableta. Ang matandang ito ay lubos na naghanda para sa paglalakbay na ito. Ang lahat ng ito ay pangalawa. Pangunahing hinanap ni Wang Lin ang mga Jade. Sa mga Jade, nakakita siya ng 2 mapa at isang chant para umalis sa lugar na ito. Ang 2 mapa ay nauugnay sa 7-colored realm. Ang ilang mga ruta ay minarkahan, kabilang ang mga lugar kung saan maaari mong pakainin ang mga Fog Beast na Celestial Jades upang makakuha ng mga kristal na pinagmulan. Ito ay napakadetalyado. Sa kasamaang palad, hindi mahanap ni Wang Lin ang tunay na layunin ni Master Ashen Pine sa mga alaala ng matanda. Kahit ang matanda ay alam lang na maraming mga kaluluwang hayop ang nakatatak doon. Bukod doon, natutunan ni Wang Lin ang iba pang bagay tungkol sa 7-colored realm. Pagkatapos magnilay-nilay, ipinagpatuloy ni Wang Lin ang pag-inspection sa lahat, kasama ang mga bagay na nakuha ng matanda mula sa kuwebang ito para kay Wang Lin. Mayroong maraming mga tabletas, at ang nakatawag ng pansin ni Wang Lin ay isang maikling espada. Ang maikling espada na ito ay sinaksak sa isang kalansay ng hayop sa 2 silid na bato. Ikinumpas niya ang kanyang kanang kamay, at sa isang kislap ng pilak na ilaw, lumitaw ang maikling espada. Kakakuha lang ng matanda at hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon na suriin ito bago ibalik kay Wang Lin. Nang ang kanyang banal na sentido ay dumaan sa maikling espada, napansin niya ang isang hindi pangkaraniwang aura mula dito. Pakiramdam niya ay pamilyar ito, ngunit hindi niya maalala kung ano yun. Gayunpaman, mayroong isang selyo sa espada. Kung hindi ito bukas, imposibleng malaman ang eksaktong lakas nito. Matapos mag-isip ng kaunti, dumating si Wang Lin sa 2 silid at nakita ang kalansay ng hayop sa lupa. Ang halimaw na ito ay hindi masyadong malaki, halos kasing laki lamang ng isang tao, at ito ay hugis USA. Ang mga buto nito ay ganap na itim, at marami sa kanila ay naging alabok. Matapos tingnang mabuti, lumitaw ang alikabok kamakailan. Halata naman na ginawa ito ng matanda sa pagkuha ng espada. Sa pagtingin sa buto ng hayop, unti-unting sumimangot si Wang Lin. Pakiramdam niya ay may mali. Bakit may USA sa gayong kuweba? Gayon din, madaling makita na ang maikling espada na ito ay hindi karaniwan kahit na ito ay natatakan pa rin. Kapag nabuksan na ang selyo, ang kapangyarihan nito ay hindi maiisip. Ngunit ang gayong kayamanan ay nasaksak sa USA na ito at iniwan dito. Dahil ang lugar na ito ay hindi yungib ni Simamo, kung gayon kung kaninong yungib ito. Hinanap ni Wang Lin ang mga alaala ng matanda at nalaman niyang hindi ito yungib ni Simamo. Hindi kailanman sinadya ni Master Ashen Pine na dalhin siya sa totoong kuweba. Isa lang itong kuweba na random na natagpuan ni Master Ashen Pine. May kuweba nga si Simamo sa lupain ito, ngunit wala ito rito. Alam na ngayon ni Wang Lin ang totoong lokasyon nito. Tinitingnan ang kalansay ng hayop sa lupa, nag-isip si Wang Lin ng mahabang panahon bago lumabas ng silid. Wala siyang pahiwatig at hindi na siya nakapag-analyze pa. Itinabi niya ang maikling espada at aalis na sana. Pagkatapos ay biglang huminto ang yabag ni Wang Lin na para bang may naisip siya. Bumaba ang tingin niya sa lupa. Sa sulok, may singsing sa loob ng tumpok ng laman at dugo. Naalala ni Wang Lin na ang singsing na ito ay ang hayop na kayamanan ng matanda. Ito ay isang bagay na nakuha niya mula sa 7-colored realm, ngunit agad siyang pinatay ni Wang Lin bago niya ito magamit. Inabot ng kanang kamay ni Wang Lin at lumipad ang singsing sa kanyang kamay.
Pagkatapos panasan ng dugo, iniskan ito ni Wang Lin gamit ang kanyang banal na sentido, at bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Mayroong isang selyo na may kabuuang siyam na patong sa singsing na ito. Ang matandang lalaki na nagngangalang Pang ay nagbukas ng 7 layer at nakakuha ng bahagyang kontrol sa singsing. Nabasag din niya ang higit sa kalahati ng ika-8 layer. Binura ni Wang Lin ang imprint dito at inilagay ang sarili niya, pagkatapos ay maingat niyang tiningnan ito. Sa kanyang kaalaman sa mga paghihigpit, hindi magiging mahirap na sirain ang natitirang selyo. Ang kanyang kaliwang kamay ay bumuo ng isang selyo at nagpadala ng isang paghihigpit. Sa sandaling nahulog ito sa singsing, umalingaw ang mga popong sound habang nabasag ang halos nabasag na ika-8 layer. Ang singsing ay hindi inaasahang nagbigay ng 5 kulay na ningning, at 5 sinag ng liwanag ang umikot kay Wang Lin. Ang 5 sinag ng liwanag na ito ay bumuo ng isang napakalakas na kalasag. Habang umiikot sila kay Wang Lin, mapipigilan nila ang lahat ng mga spell na makalapit. Kung ang matandang lalaki na nagngangalang Pang ay nagbukas ng ika-8 selyo, hindi ko siya papatayin ng ganoon kabilis. Sa isang pag-iisip, ang 5 sinag ng liwanag ay bumalik sa ring at inilagay ito ni Wang Lin. Huminga siya ng malalim at tumingin sa labas ng kuweba. Isang malamig na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Nagpaputok siya palabas ng kuweba at hinabol sila. Habang siya ay gumagalaw, hindi niya ipinalaganap ang kanyang banal na kahulugan. Pinanatili lang niya itong nakabalot sa katawan niya. Nag-navigate siya sa lambak na may kakaibang koneksyon na nararamdaman. Kung nakita ni Master Ashen Pine ang dinadaanan ni Wang Lin, magugulat siya. Ang rutang ito ay eksaktong kapareho ng dinaanan niya kasama ang matandang babaeng naka-green. Paano ko, Wang Lin, hahayaan kang isuot ang aking nakakalat na sandata ng demonyo ng walang bayad? Kabanata 1188. Dao Scripture. Ang lugar na ito ay natatakpan ng damo at walang hamog, kaya kitang-kita niya sa malayo. Si Wang Lin ay nagmamadaling dumaan sa lambak. Minsan ay tumitigil siya at napapikit saglit na parabang nararamdaman niya kung saan ang daan. Ilang sandali pa, iminulat niya ang kanyang mga mata at muling sumugod. Ang parang pader na bulubundukin ay nasa malayo, at sa paglipas ng panahon, unti-unting sumara si Wang Lin. Pagkaraan ng halos isang araw, huminto si Wang Lin sa labas ng isang lambak. Napakalapit na nito sa bulubundukin. Kailangan lang niyang maglakbay sa lambak upang makarating sa paanan ng bulubundukin. Sa pagtingin sa lambak sa unahan, nagsimulang magnilay-nilay si Wang Lin. Ang lambak na ito ay kakaiba. Pagkatapos ng maingat na pagmamasid saglit, nagliwanag ang mga mata ni Wang Lin. Ang kanyang kanang kamay ay gumawa ng isang paghihigpit at itinuro niya ang lugar sa pagitan ng kanyang mga kilay. Isang itim na linya ang lumabas sa pagitan ng kanyang mga kilay. Napilipit ito sa isang restriction mark habang lumipad pasulong. Ang paghihigpit ay lumutang sa hangin, na nagbigay ng itim na liwanag na pumapalibot sa lugar. Habang tinatakpan ng itim na liwanag ang lugar, ang pilak na liwanag ay nagmula sa damuhan sa harapan niya, na nagpapakita ng kakaibang pattern. Ito ay ang pattern ng isang plum bulaklak. Sa sandaling makita ito ni Wang Lin, nanliit ang kanyang mga mata. Ang 18 plum flower restriction. Ang 18 plum flower restriction na ito ay matagal nang wala rito. Isang araw lang nakalagay dito. Malamang, ang matandang babaeng naka-green ang naglagay dito. Ang 18 plum flower restriction ay nagmula sa isa sa 4 na mahusay na sinaunang paghihigpit, ang annihilation restriction. Kung hindi nagpunta si Wang Lin sa All Heaven, hindi niya magagawang labagin ang paghihigpit na ito. Gayunpaman, noong siya ay All Heaven, nakuha ni Wang Lin ang mana ng isa sa 4 na dakilang sinaunang paghihigpit, ang annihilation restriction. Ang 18 plum flower restriction na ito ay nagmula sa annihilation restriction, kaya hindi mahirap para kay Wang Lin na masira. Iniwan ng matandang babaeng naka-green ang paghihigpit na ito dito. Marahil ito ay para sa isang ambush at isang babala. Nagliwanag ang mga mata ni Wang Lin at pasulong na sana siya nang bigla siyang huminto. Maingat niyang tiningnan ang 18 plum flower restriction sa lupa. May malabo siyang pakiramdam na hindi ganito kasimple ang mga bagay. Inilatag ni Wang Lin ang kanyang banal na sentido at maingat na sinuri ang damo sa bawat pulgada. Unti-unting naging seryoso ang kanyang ekspresyon, lalo na nang makita niya ang itim na liwanag na hindi kalayuan sa 18 plum flower restriction. Agad niyang naisip ang itim na gas na ginamit ng matandang babae para sumipsip ng sigla ng dragon at makapasok sa 9-step heaven ceiling formation. Nang makita niya ang paghihigpit ng matandang babae, naramdaman niyang kakaiba ito, ngunit hindi komportable na pagmasdan ng mabuti, kaya hindi niya ito makita. Gayunpaman, sa paghihigpit sa harap niya, nag-isip siya saglit at nagkamit ng kaliwanagan. Upang bumuo ng sigla mula sa walang katapusang death aura, ang pamamaraang ito ay katulad ng isa sa 4 na mahusay na sinaunang paghihigpit, ang life and death restriction. Medyo nag-isip si Wang Lin habang siya ay nakasquat at ang kanyang kanang kamay ay gumagalaw. Dahan-dahan niyang hinugot ang ilang damo sa lupa, at naningkit ang kanyang mga mata.
Nabulok na ang ugat ng damo, at wala nang gaanong sigla. Sa loob lamang ng ilang oras, mawawala ang lahat ng sigla nito at ganap na maisaaktibo ang paghihigpit dito. Ang matandang babaeng naka-green ay walang oras na gumawa ng anumang bagay na masyadong detalyado kasama si Master Ashenpine sa paligid. Nag-iwan lang siya ng restriction dito na sumisipsip ng sigla mula sa mga halaman. Kapag na-absorb na ang lahat ng sigla, maa-activate ang restriction, bulong ni Wang Lin sa sarili. Siya pagkatapos ay naging lubhang mapagbantay patungo sa matandang babae sa berde. Sa ngayon ang paghihigpit na ito ay kalahating kumpleto, kaya hindi ko ito masisira, maliban kung. Ngumiti si Wang Lin at umatras ng ilang hakbang. Ang kanyang mga kamay ay bumuo ng isang selyo at itinuro pasulong. Ang itim na liwanag na nabuo ng Annihilation Restriction Heart ay biglang bumagsak sa mga bitik ng itim na liwanag na damapo sa patch ng damo na ito. Hindi ko lalabagan ang paghihigpit na ito. Sa halip, iiwan ko ang sarili kong imprint at paghihigpit dito bago ito ganap na mag-activate. Sa paggawa nito, papalitan ko ang paghihigpit na ito ng hindi nalalaman ng matandang babae. Sa aking paghihigpit sa pagwawasak at sa paghihigpit sa buhay at kamatayan, iyon ang 2 sa 4 na dakilang mga sinaunang paghihigpit. Kahit na si Master Ashenpine ay walang ingat na pumasok sa loob, malubha siyang masasaktan. Maingat na lumipat si Wang Lin sa field. Hindi siya nagpapahinga hanggang sa pumasok siya sa lambak. Pagkatapos tumingin sa paligid, tumingin si Wang Lin sa dulo ng lambak. Ito ay konektado sa parang pader na bulubundukin. Napakatarik ng bundok, parang tore. Walang tigil, umakyat si Wang Lin sa bundok na parang kidlat. Sa pag-iisip tungkol sa life and death restriction, hindi maiwasan ni Wang Lin na maalala ang sinabi ni Li Yuan noon. Nang ipanganak ang mundo, lumitaw ang mga batas. Pagkaraan ng mahabang panahon, isang strand ang kumalat sa paghihigpit. O porma sayon. Magkaiba sila ng pangalan, pero pareho lang sila. Ang langit, lupa, misteryoso, at dilaw ay naging 4 na hanay ng mga paghihigpit sa napakatagal na panahon. Gayunpaman, mayroon pa ring isang antas sa itaas ng 4 na iyon, at tinatawag namin itong abstract. Ang abstract ay nahahati sa 4 na dakilang sinaunang paghihigpit. Bukod sa annihilation restriction ng 4 na dakilang sinaunang paghihigpit, nariyan ang life and death restriction, ang ancient soul restriction, at ang misteryosong time restriction. Kahit na ang karamihan sa mga celestial na paghihigpit ay nagmula sa 4 na malalaking paghihigpit na ito at lumaganap hanggang sa kasalukuyan. Nagsimulang magmuni-muni si Wang Lin habang umaakyat siya sa bundok. Nang umalis ako sa All Heaven Star System, sinabi ni Li Yuan na kung matututunan ng isa ang lahat ng 4 na dakilang sinaunang paghihigpit at pagsasama-samahin ng mga ito, mauunawaan nila ang abstract na kaharian. Ang abstract ay ang rurok ng mga paghihigpit. Gayunpaman, sa loob ng hindi mabilang na mga taon mula nang hatiin ang batas ng paghihigpit mula sa pagsilang ng mundo, walang sinuman ang nakauunawa sa abstract na kaharian. Napabuntong hininga si Wang Lin at hindi na inisip ang bagay na ito. Sa halip, tumutok siya sa pagdama sa ruta ni Master Ashenpine. Lumipas ang kalahating araw. Tumayo si Wang Lin sa pinakamataas na punto ng bundok sa ilalim ng 7 kulay na liwanag. Nakapalibot sa kanya ang 7 kulay na liwanag, at mula sa malayo, mukha siyang celestial god. Ang parang pader na bulubunduking ito ay parang singsing na naghihiwalay sa panloob na bahagi mula sa labas. Ang lugar na ito ay puno ng makapal na ulap, kaya imposibleng makita kung ano ito. Para itong itim na dagat na mahinang nagpahayag ng panganib nito. Sa pagtingin sa unahan, malinaw na naramdaman ni Wang Lin na nasa ulap si Master Ashenpine. Nanlamig ang mga mata ni Wang Lin habang bumababa siya ng bundok at nawala sa di kalayuan. Si Master Ashenpine ay nakasuot ng Divine Devil Armor at sobrang maingat. Kailangan niyang maging maingat sa bawat hakbang niya habang nasa loob ng hamog. Nasa tabi niya ang matandang babaeng naka-green, at may itim na gas na nakapalibot sa kanya. Tahimik ang paligid na tanging yapak lang nila ang umaalingaw. Dapat patay na ang taong iyon na nagngangalang Lo. Magaling mag-soul search si Pang Dekai, kaya siguradong maganda ang ani niya, lalo na sa War Spirit print na iyon. Isa ito sa mga dakilang spell ng God Sect. Kinakalkalo ni Master Ashenpine ang oras. Madalas silang nagtutulungan, para malaman nila ang iniisip ng isa't isa sa isang sulyap. Pang Dekai ay dapat na sa kanyang paraan. Master Ashenpine's mata nagningning ng isang hindi matukoy na halaga. Ang matandang babae na nakaberde ay hindi pa nagsasalita, ngunit bigla siyang nagtanong, Master Ashenpine, gaano kalayo ang lugar na iyong binanggit? Hindi malayo, dapat nasa unahan lang. Nang magsalita siya ay bigla siyang tumigil. Kasabay nito, ang matandang babaeng naka-green ay tumigil din at maingat na tumingin sa harapan. May malabo, higanting estatwa na nakatago sa hamog sa harap nila. Parang gumagalaw ang estatwa. Habang umiikot ang hamog, tila nagbago ang rebulto. Nagkatinginan silang dalawa at dahan-daang naglakad pasulong. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa ibaba ng higanting rebulto at tumangala.
Ito ay isang higanting bato na may taas na mahigit 1,000 talampakan na may nakaukit na lalaki. Nakatingala siya sa langit, nagmumuni-muni, at may parang kidlat na marka sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ito ay... Nagulat ang matandang babaeng nakaberde habang nakatitig sa marka sa pagitan ng mga kilay ng rebulto, at biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa sandaling ito ay tumagos ang mali-mali na boses mula sa makapal na ulap. Ito ay kakaiba at naglalaman ng puwersa na maaaring tumagos sa kaluluwa. Parang sa malayo pero malapit din, imposibleng malaman kung saan nanggagaling. Naliwanagan, bilanggo ng daw ng langit, lahat ng nabubuhay na nilalang ay dapat magtiis ng hindi masusukat na mga kalamidad. Kailangan lamang ng pag-iisip upang makaalis sa malalim na bilangguan. Maghintay sa landas ng paglilinang. Naliwanagan, ang lahat ng buhay ay kailangang lumakad magpakailanman pasulong at lutisin ang modernong panahon. Tumakas sa kalooban ng langit at makamit ang landas tungo sa buhay. Maghintay sa landas ng paglilinang. Naliwanagan, tatakan ang kalooban ng langit. Yukit ang mga madilim na araw. Hindi alam ng buong buhay ang totoong dao. Ang mapait na kalaliman magpakailanman ay binabaluktot ang tunay na dao. Hintayin ang landas ng paglilinang. Ang nakakatakot na daanan na ito ay umalingaw sa fog at napuno ang lugar. Agad namutla ang mukha ni Master Ashen Pine at tumingin sa paligid sa takot. Sumipsip ng malamig na hangin ang matandang babaeng nakaberde. Ang mga kakaibang salitang ito ay nanatili sa kanyang isipan at patuloy na umaalingaw. Ito ay hindi inaasahang naging sanhi ng panginginig ng kanyang pinagmulang kaluluwa, at ang kanyang pusong daw ay naging hindi matatag. Sino sila? Ano ang ibig sabihin ng mga salitang ito? Ang matandang babaeng nakaberde ay tumingin kay Master Ashen Pine. Sila ang mga naliwanagan, nang matapos siyang magsalita, kumulo ang ulap sa kanilang harapan at isang anino ang lumipad palabas. Masyadong mabilis, at direktang lumutang ito sa pagitan nilang dalawa. Malinaw na pumasok sa kanilang isipan ang kakaibang boses. Master Ashen Pine, ano nga ba ang mga naliwanagan? Mapatla ang mukha ng matandang babae habang umaalingaw sa kanyang isipan ang mga sipi. Nagsisimula na siyang makaramdam na hindi na niya kayang tiisin. Ang mga nawala ay nawala ang kanilang dao at naghahanap sa kalituhan habang sila ay gumagala sa Seven-Colored Realm. Sila ay bulag na naghahanap, ang mga naliwanagan ay may dao, ngunit dahil sa pagkakita sa dao na kasulatan, ang kanilang mga dao na puso ay gumuho at hindi makapagbago. Maaari lamang silang lumutang sa hamog na ito at maghanap magpakailanman. Maaaring patay na sila, at isa lamang itong kaluluwang dao na nabuo mula sa kanilang kalooban. Bulong ni Master Ashen Pine habang pinakikinggan niya ang mga salitang iyon na umaalingaw sa kanyang isipan. Dao Scripture. Naningkit ang mata ng matandang babaeng naka-green. Nagtaas ng ulo si Master Ashen Pine. Puno ng pananabik ang kanyang mga mata habang dahan-daw ang sinabi, "Oo, ito ang dao na kasulatan. Hindi ko pa narinig ang tungkol dito bago pumunta sa Seven-Colored Realm, ngunit pagkatapos na makapasok dito, nakakita ako ng hindi mabilang na mga pahiwatig tungkol dito. Sa mundong ito, mayroong daw na kasulatan na sinasabing nabuo ng dugo ng langit. Ang pinag-uusapan nila, ang Dao Scripture ba?" Sumipsip ng malamig na hangin ang matandang babaeng nakaberde. Masyadong nakakatakot ang mga naririnig niya ngayon. Kabanata 1189. Ang maraming kayamanan ni Master Ashen Pine. Nagpakita ng kakaibang liwanag ang mga mata ni Master Ashen Pine at dahan-dahan niyang sinabi, "Ito ang Dao Scripture. Hindi ako natatakot na matutunan ng fellow cultivator Zhao ang aking tunay na layunin. Ang mga kaluluwa ng hayop ay pangalawa lamang. Ang tunay kong layunin ay makita ang Dao na kasulatan. Maraming naliwanagan dito, kaya hindi magiging simple ang pagkuha sa Dao Scripture." Master Ashen Pine, ikaw, ang matandang babaeng naka-green ay tumingin kay Master Ashen Pine. Kasamang cultivator Zhao, natatandaan mo ba ang bagay na kumalat sa aking henerasyon ng ang isa ay walang ascendant peel? Tumingala si Master Ashen Pine sa rebulto. Malumanay na sinabi ng matandang babae, ang mga naghahanap ng Dao ay ipinanganak sa umaga at namamatay sa dapit hapon. Tama na. Tara na. Inalis ni Master Ashen Pine ang kanyang tingin at sumugod. Ang matandang babaeng naka-green ay nagmuni-muni saglit at saka sumunod. Habang umuusad ang dalawa, mas lalong lumakas ang mga pabago-bagong boses. Ang tunog na ito ay kakaiba at hindi mahuhulaan, at ito ay magsisimulang gumala ang iyong isip ng hindi sinasadya. Nangangailangan ito ng maraming pagsisikap upang sugpuin ito sa pamamagitan ng puwersa. Habang lumalalim sila sa hamog, naramdaman nilang hindi na nila ito mapipigilan ng mas matagal. Bawat hakbang nila ay parang isang malaking hukbo ang humahampas sa kanila at nagiging sanhi ng panginginig ng kanilang isipan. Mapatla ang mukha ni Master Ashen Pine, ngunit puno ito ng pananabik. Dahan-dahan silang lumakad sa ulap habang dahan-daw ang lumilipas ang oras. Sa isang kisap mata, 3 araw na silang nasa ulap. Hindi nila alam kung gaano kalayo ang nalakad nila sa ulap.
Sa ika-4 na araw, malabo nilang nakita ang isang maliit na bundok sa harapan nila. Ang maliit na bundok na ito ay hindi masyadong malaki, 10,000 talampakan lang ang taas. Ito ay lumilitaw at naglalaho sa loob ng hamog. Isang patong ng itim na liwanag ang nakapalibot sa maliit na bundok, na humaharang sa daanan pasulong. Tiningnan ni Master Ashen Pine ang matandang babae na nakaberde at taos-pusong sinabi, "Ka-Cultivator Zhao, ang aking kaalaman sa paghihigpit ay hindi may kukumpara sa iyo. Mangyaring tulungan akong sirain ang paghihigpit na ito. Ang bundok na ito ay kung saan ang hindi mabilang na mga kaluluwa ng hayop ay tinatakan. Hanggat bubuksan ito ng fellow Cultivator Zhao, makukuha mo ang mga kaluluwa ng hayop." Ang matandang nakaberde ay tumingin sa Blacklight Curtain Restriction. Lumapit siya dito at ipinatong ang kanang kamay niya. Pagkaraan ng mahabang panahon, naging pangit ang kanyang ekspresyon at sinabi niyang, "This is a time restriction." Habang tumatagal ito, nagiging mas malakas ito. Hindi ko makita kung gaano katagal ang paghihigpit na ito, kaya hindi na kailangang pag-usapan ang paglabag dito. Kung alam kong may ganitong uri ng paghihigpit dito, hindi na sana ako pumunta. Ngumiti si Master Ashen Pine at inabot ang kanyang kamay. Bumukas ang isang storage space at may lumipad palabas. Ito ay isang itim na awl na may markang spiral. Sa sandaling ilabas niya ito, nagsimulang kumalat ang pressure. Alam ba ng fellow Cultivator Zhao kung ano ito? Tiningnan ni Master Ashen Pine ang matandang babae na nakaberde. Tinitigan ng matandang babaeng naka-green ang awl na may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Pagkaraan ng mahabang panahon, dahan-dahan niyang sinabi, "Ang kakaibang kayamanan mula sa sinaunang panahon, restriction breaking awl." Karapat-dapat talagang maging restriction grandmaster si fellow Cultivator Zhao, napakaraming kaalaman. Nagtataka ako kung gaano tiwala si fellow Cultivator Zhao sa paglabag sa paghihigpit na ito. Medyo nag-isip ang matandang babae na naka-green at sinabing, "Ilang restriction breaking alls mayroon ka?" Sinabi ni Master Ashen Pine, 4. Kung ito ay isang paghihigpit sa oras na umiral lamang sa maikling panahon, sapat na ang 4. Gayunpaman, ang paghihigpit na ito ay umiral ng napakatagal, kaya 10% lang ang tiwala ko. Umiling ang matandang babaeng naka-green. Medyo nag-isip si Master Ashen Pine bago iwinagayway ang kanyang kanang kamay at kumuha ng iba. Isa itong piraso ng itim na kahoy na kasing laki ng palad. Sa sandaling ito ay lumitaw, isang hindi maipaliwanag na malakas na aura ang lumitaw. Ginalaw pa ng aura na ito ang fog at bumuo ng vortex na 100 talampakan ng lapad, dahan-daang umiikot. Naningkit ang mga mata ng matandang babaeng naka-green. Tinitigan niya ang piraso ng itim na kahoy at napabuntong hininga bago dahan-daang nagtanong, "Pseudo-Nirvana Void Treasure." Hindi nagpaliwanag si Master Ashen Pine at dahan-daang sinabi, "Gaano ka katiwala dito?" Inalis ng matandang babae ang kanyang tingin at nagkalkula ng kaunti bago niya sinabing, 40%. Kung mayroong War Spirit print, ito ay magiging 50%, ngunit sa kasamaang palad. Nag-alinlangan sandali si Master Ashen Pine at kumuha ng isa pang item mula sa kanyang storage space. Isa itong maliwanag na kristal na tila may sariwang dugong dumadaloy sa loob. Sa sandaling ito ay lumitaw, kumalat ang isang nakakasira ng langit na mapanirang aura. Dapat sapat na ito. Tiningnan ni Master Ashen Pine ang matandang babae na nakaberde. Ang matandang babae na nakaberde ay tahimik na nag-isip saglit at pagkatapos ay sinabi sa paus na boses, "Malalaki na si Master Ashen Pine para maglabas ng 2 pseudo-Nirvana Void na kayamanan. Ang kristal na ito ay halatang mas malakas kaysa sa nakaraan. Sa 3 item na ito, 70% ang tiwala ko. 70% ay sapat na." Ikinaway ni Master Ashen Pine ang kanyang manggas at ang 4 na restriction breaking alls ay lumipad patungo sa matandang babaeng nakaberde. Naghanda si Master Ashen Pine. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang kanyang kakayahan sa paghihigpit ay talagang mas mababa kaysa sa matandang babaeng ito, siya na mismo ang nakasira nito. "Kapag kailangan mo akong gamitin ang mga kayamanan, sabihin mo lang sa akin." Ang matandang babae na naka-green sa mas mahabang nas ay ang anumang oras. Ang parehong mga kamay niya ay bumubuo ng mga selyo at ang mga paghihigpit ay lumipad palabas. Kasabay nito, ang itim na gas sa paligid niya ay gumagalaw kasama ang mga paghihigpit. Gamit ang isang punto ng kanyang daliri, bumaril sila patungo sa isa sa mga restriction breaking alls. Umalangaw-ngaw ang mga popong sound ng damapo ang mga paghihigpit sa restriction breaking all, pagkatapos ay sumugod ang itim na gas dito. Ang all ay nagbigay ng itim na kinang, pagkatapos ay kumalat ang isang aura na maaaring hatiin ang kalangitan. Nagningning ang mga mata ng matandang babae habang kinakagat niya ang dulo ng kanyang dila at isang palaso ng dugo ang bumaril sa all. Damapo ito sa all na naging sanhi ng paglipad nito ng direkta sa paghihigpit sa oras. Sa pagsara nito, nagsimulang mag-distort ang blacklight restriction habang ang lakas ng oras ay bumabagsak. Agad na nanginig ang all at nagpakita ng mga palatandaan ng pagkawala.
Ang matandang babae na naka-green ay sumigaw, "Break!" Ang all ay nagbigay ng dugo na pulang ilaw at isang malaking halaga ng itim na gas ang sumugod sa all. Direkta itong nag-drill sa isang sulok ng black light restriction at lumubog sa loob bago ito mabilis na nawala. Kasabay nito, mas maraming itim na gas ang lumabas mula sa matandang babae na berde at pumasok sa pangalawang restriction break ang all. Ito ay bumaril na parang kidlat at ipinako sa ibang sulok. Ang mga natitirang restriction breaking alls ay lumipad din at ipinako sa black light restriction. Nang lumapag ang lahat ng apat na restriction breaking alls, nagkaroon ng dagandong mula sa black light restriction. Sa orihinal, hindi mabilang na mga ripple ang lilito, ngunit sa apat na alls na ipinako, para bang apat na higanting bato ang itinapon sa isang lawa. Ang bawat hanay ng mga ripples ay pumunta sa ibang direksyon at nabalisa ang balanse sa ibabaw. Sa sandaling ito, ang matandang babaeng nakaberde ay gumawa ng selyo at itinuro ang pagitan ng kanyang mga kilay. Agad niyang iniluwa ang isang subo ng itim na gas. Ang kanyang mga kulubat ay mabilis na nawala at bumalik siya sa isang 40 taong gulang, maganda, nasa katanghaliang gulang na babae. Nag-charge ang malalaking halaga ng black gas sa black light screen at damapo sa gitna. Nakabuo ito ng itim na puyo ng tubig sa gitna at nagsimulang bumangga sa black light restriction. Umalingaw-ngaw ang isang nakakabasag lupa na dagandong. Nagningning ang mga mata ng magandang babae at mabilis niyang sinabi, "Itim na kahoy." Hindi nagatubili si Master Ashen Pine at inihagis ang piraso ng itim na kahoy. Nang malapit na ito sa puyo ng tubig, tinuro niya ito. Agad na nanginig ang kahoy at kumalat ang nakakapang-asar na mapanirang aura at biglang gumuho ang kahoy. Niyanig ng dagandong ang mundo at itinulak ang fog palabas sa lahat ng direksyon. Ang hindi maisip na epekto ay tila mawawala ng tumalon ang magandang babae. Siya ay lumitaw sa itaas ng epekto at nagpadala ng hindi mabilang na mga paghihigpit. Nakontrol niya ang mapanirang epekto sa pag-charge sa black light restriction. Ang dagandong ay naging sanhi pa ng panginginig ng lupa, at ang pagbabago-bago sa paghihigpit sa itim na liwanag ay naging mas matindi. Mas maraming ripples ang lumitaw, ngunit hindi ito nasira, at sa halip ay isang rebound force ang lumitaw. Ang unang all na ipinako ay gumuho. Nagbago ang ekspresyon ng magandang babae. Nang walang anumang utos, inihagis ni Master Ashen Pine ang kristal. Nang malapit na ito, ang paghihigpit ay sumabog. Ang kristal na ito ay naglalaman ng hindi maisip na kapangyarihan, at agad itong naging isang malaking bagyo. Nagdikit ang ngipin ng magandang babae at gumawa ng panibagong selyo ang kanyang mga kamay bago itinuro ang pagitan ng kanyang mga kilay. Mas maraming itim na gas ang nagkalat mula sa kanyang katawan at muling nagbago ang kanyang hitsura. Siya ay hindi inaasahang naging isang magandang dalaga sa paligid ng 20 taong gulang. Ang itim na gas sa paligid niya ay naging hindi mabilang na mga paghihigpit sa ilalim ng kanyang kontrol at sumanib sa mapanirang puwersa na dulot ng pagbagsak ng kristal. Itinuro niya ang mapanirang puwersang ito patungo sa black light restriction. Isang malakas na dagandong ang muling umalingaw-ngaw kasabay ng mga ingay. Isang crack ang lumitaw sa black light restriction. Gayunpaman, ang bitik ay mabilis na nagsara at tila ito ay malapit nang maibalik sa normal. Kumuyam ang ngipin ni Master Ashen Pine at sumakit ang puso niya habang may kinuha siyang ibang bagay mula sa kanyang storage space. Isa lang itong Jade Token, ngunit nagbigay din ito ng aura ng isang pseudo-Nirvana Void Treasure. Si Master Ashen Pine ay labis na ayaw na alisin ito. Ang dalawang kayamanan noon ay hindi talaga pseudo-Nirvana Void, naglalaman lamang sila ng ilang aura ng pseudo-Nirvana Void na kayamanan. Bagamat makapangyarihan sila, ayos lang kung mawawasak sila. Kahit medyo masakit ang puso niya, kaya niyang tanggapin. Gayunpaman, ang item na ito ay isang tunay na pseudo-Nirvana Void Treasure. Kung nawasak ito, pakiramdam niya ay dinurog ang puso niya. Napapikit ang magandang babae sa eksenang ito at nakalanghap ng malamig na hangin. Hindi niya mahulaan kung gaano karaming pseudo-Nirvana Void Treasures mayroon si Master Ashen Pine. Ang mga kayamanan na ito ay napakabihirang, ngunit upang masira ang paghihigpit na ito, si Master Ashen Pine ay handang sirain ng 3. Kung dadalhin sila sa labas, hindi maiisip ang kanilang halaga. Ang pagpapalit lamang sa kanila ng mga kaluluwang hayop ay magpapahintulot sa isa na makuha ang lahat ng gusto nila. Basag. Kumuyam ang ngipin ni Master Ashen Pine bago nagpakawala ng dagandong. Ibinigay niya ang lahat. Ang Jade ay sumingit sa siwang sa liwanag at biglang bumagsak. Isang impact na mas malakas kaysa sa huling dalawa ang biglang lumitaw. Bumuo ito ng bagyo na nakaapekto sa lahat ng fog sa loob ng 10,000 kilometro. Umalingaw-ngaw ang mga kaluskos, ngunit hindi pa rin nabasag ang itim na ilaw na screen. Gayunpaman, ang bitik ay 100 talampakan na ang lapad. Bagaman ito ay bumabawi, ang rate ay bumagal. Si Master Ashen Pine ay sumugod at sumugod sa siwang, hindi pinansin ang babae. Nagningning ang mga mata ng dalaga at sumakay din siya sa siwang. Di nagtagal, isang sinag ng liwanag ang tumago sa fog at naging Wang Lin.
Tiningnan niya ang bitik ngunit hindi agad pumasok. Pagkatapos maglagay ng malaking halaga ng mga paghihigpit sa labas, sumugod siya sa bitik. Kabanata 1190. Ang bote sa ilalim ng buto. Ang bitik sa restriction ay parang peklat, at mabilis itong gumaling. Hindi magtatagal bago ito tuluyang gumaling. Kapag nangyari iyon, maliban kung ang isang tao ay gumamit ng ganoong karaming kayamanan upang sirain itong muli, kung gayon sila ay itatatakan sa loob para sa kawalang hanggan. May maliit na bundok sa loob ng bitik. Si Master Ashen Pine ay gumalaw na parang kidlat patungo sa tuktok kasama ang babaeng naka-green sa likod. Napakabilis nilang dalawa at agad na nakarating malapit sa tuktok. May 200 talampakan ng taas na tarangkahang bato sa gitna ng tuktok na may nakaukit na parang kidlat na marka. Ito ang lokasyon kung saan tinataka ng mga kaluluwa ng hayop. Nagpadala ng mensahe si Master Ashen Pine sa kanyang banal na kahulugan pagdating niya sa tabi ng gate. Pagkatapos ay naglabas siya ng silver pendant na hugis kidlat. Inihagis niya ito at lumipad ang pendant sa gate habang naglalabas ng malupit, silver glow. Kasabay nito, naglabas din ng silver glow ang marka ng kidlat sa gate na parang tinatawag ang pendant. Sa sandaling ito, umalangaw ang isang dumadagandong na dagandong at dahan-daang bumukas ang malaking batong gate. Napakaraming alikabok na nakakalat sa lahat ng dako. Sa sandaling bumukas ang tarangkahang bato, nagmula sa loob ang mga dagandong na maaaring tumagos sa kaluluwa. Ang mga dagandong mula sa mga kaluluwa ng hayop ay naging isang hindi mailarawang banal na kahulugan na mabilis na kumalat. Kasamang maglili ng Jiao, ang oras ay mahalaga. Kinukuha mo ang mga kaluluwa ng hayop. Gusto kong tingnan ang Dao Scripture. Pinagsalikop ni Master Ashen Pine ang kanyang mga kamay sa babaeng naka-green. Kung interesado si fellow cultivator Jiao, paano ang pagpunta sa matandang ito? Baka makakuha ka ng enlightenment. Medyo nag-isip ang babaeng naka-green at saka dahan-daang umiling. Hindi na nagtanong si Master Ashen Pine. Lumipad siya patungo sa tuktok ng bundok. Bagamat hindi pa siya nakapunta dito, malinaw na minarkahan ng mapa na nakuha niya kung nasaan ang Dao Scripture. Nagliwanag ang mga mata ng babaeng naka-green habang nakatitig kay Master Ashen Pine at nakakunot ang noo. Hindi siya naniwala sa sinabi ni Master Ashen Pine, ngunit walang kapintasan ang makikita sa mga salita nito. Pinatunayan ng pagbabago-bago ng kaluluwa ng hayop na totoo ang sinabi ni Master Ashen Pine. Mayroong isang malaking halaga ng mga kaluluwa ng hayop na natatakan sa loob ng lugar na ito. Matapos magmuni-muni, dumating sa tabi ng gate ang babaeng naka-green. Ang kanyang banal na pakiramdam ay kumalat sa loob at ang kanyang mga mata ay nagsiwalat ng kakaibang liwanag. Matapos ilagay ang isang serye ng mga paghihigpit, pumasok siya sa loob. Para naman kay Master Ashen Pine, nakarating na siya sa tuktok ng bundok. Tumingin siya sa ibaba at pinagmasdan ng babaeng nakaberde na papasok sa kuweba, at ninisya niya ito. Hindi ako nagsinungaling. Mayroong talagang isang malaking halaga ng mga kaluluwa ng hayop na natatakan sa loob. Hindi ako natatakot na hindi ka pumasok. Kahit na sinundan mo ako ng palihim, ayos lang. Inalis niya ang kanyang tingin at ang kanyang kanang kamay ay gumawa ng selyo. Dumagundong ang mga ingay mula sa tarangkahang bato nang mabilis itong sumara at nakasarang ng mahigpit. Ang galit na dagandong ng babaeng naka-green ay nanggaling sa loob pati na rin ang tunog ng kung anong kumakabog sa gate. Alam ni Master Ashen Pine na wala na siyang maraming oras. Kapag nagsara na ang crack na iyon, napakahirap umalis. Tumayo siya sa tuktok ng bundok at huminga ng malalim. Bakas sa mukha niya ang excitement. Matagal na niyang hinintay ang araw na ito. Tumayo siya roon at itinaas ang mga kamay bago lumuhad. Pagkatapos ay itinuro ng kanyang kamay ang langit at nagsimula siyang magbigkas ng kakaibang awit. Ang awit na ito ay lubhang kakaiba, at imposibleng marinig ang kanyang sinasabi. Gayunpaman, habang nagsasalita siya, ang 7 kulay na liwanag sa kalangitan ay naging mas matindi. Tumagos ito sa hamog at direktang dumaong sa bundok. Umikot ang liwanag sa itaas ng Master Ashen Pine bago naging isang bahaghari na tulay na umaabot sa walang laman sa unahan. Pinigilan ni Master Ashen Pine ang pananibik sa kanyang puso at lumipat sa tulay. Sa dulo ng bahaghari ay may 7 kulay na puyaw ng tubig sa kawalan. Pumasok si Master Ashen Pine sa puyaw ng tubig. Ang puyaw ng tubig ay napuno ng kaguluhan at may 7 kulay na liwanag. Ang liwanag na ito ay nagmula sa isang higanting tapyas ng bato. Nagbigay ito ng hindi maipaliwanag na panggigipit na nagparamdam na ang sinumang pumasok ay kailangang sambahin ito. Si Master Ashen Pine ay walang pagbubukod. Lumuhad siya doon at nagsimulang umungol. Agad na lumitaw si Rune sa paligid niya hanggang sa nagkondensed ang mga mata niya na parang selyo. Ilang sandali pa, itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa stone tablet. May kalansay sa ilalim ng tablet ang bato. Tanging ang itaas na kalahati ng katawan ang natira, at ang 2 kamay nito ay ipinako sa tapyas na bato na may 7 kulay na mga kuko. Ito ay ang balangkas ng isang cultivator.
Sa mundong ito na puno ng 7 kulay na liwanag, hindi nagbago ang balangkas na ito sa halip ay nagbigay ng itim na ningning. May mga mahinang salita na nakaukit sa mga buto. Ang mga salitang ito ay maliliit at makapal na nakaimpake sa buong balangkas. Mayroong isang pabilog na porma sayon na ilang dosenang talampakan ng lapad, at mayroong hindi mabilang na mga rune na inukit sa mga bilog sa porma sayon. Sa gitna ng porma sayon, na nasa ibaba mismo ng gulugad ng balangkas, mayroong isang bote ng jade. Nang dama po ang tingin ni Master Ashen Pine sa bote ng jade, na puno ng kasakiman ang kanyang mga mata. Alam niya na ang mga salita sa kalansay ay ang daw na kasulatan, ngunit hindi niya ito titingnan kailanman. Lahat ng sinabi niya ay para lamang lokohin ang matandang babaeng naka-green. Kapag nakita mo ang daw na kasulatan, ikaw ay nagiging isang naliwanagan. Maayos naman ang buhay ko, kaya bakit ako pupunta dito para mamatay? Dinilaan niya ang kanyang labi. Ang tunay niyang layunin sa pagpunta rito ay ang bote ng jade sa ilalim ng balangkas. Sa sandaling ito, isang flash ng itim na liwanag ang nagmula sa gulugad ng kalansay at isang patak ng itim, parang dugong likido ang lumabas. Dama po ito sa bote ng jade, na nagdulot ng boom. Si Master Ashen Pine ay sumugod sa balangkas at dumating sa tabi nito sa isang iglap. Inabot agad ng kanang kamay niya ang bote ng jade. Gayunpaman, nang mahawakan ng kanyang kanang kamay ang bote, nang inig ang katawan ni Master Ashen Pine at isang malaking halaga ng puting gas ang lumabas sa kanyang katawan. Ang puting gas ay hinigop ng bote. Gayunpaman, hindi nagpanik si Master Ashen Pine, na parang alam niyang mangyayari ito. Umabot sa gilid ang kanang kamay niya at bumukas ang storage space niya. Ang pinagmulan ng mga kaluluwa ay nagsimulang lumipad palabas dito. Sa isang sandali, mahigit 1,000 pinanggalingan na kaluluwa ang lumipad palabas. Lahat sila ay selyado, at may manipis na linya na nag-uugnay sa kanilang lahat. Sa sandaling lumipad ang mga pinagmulang kaluluwang ito, si Master Ashen Pine ay nagbigkas ng kakaibang chat at ang kanyang kaliwang kamay ay humawak ng isang pinagmulang kaluluwa. Ang pinagmulang kaluluwa ay agad na nanginig at naglaho, ngunit pagkatapos ay nagsimulang manginig ang isa pa. Sa loob lamang ng 10 paghinga ng oras, halos 1,000 pinanggalingan na kaluluwa ang nawala sa puting gas at nasisipsip ng bote ng jade. Kasabay nito, kinagat ni Master Ashen Pine ang dulo ng kanyang dila at iniluwa ang ambon ng dugo. Ilang sandali pa, 4 na sinag ng liwanag ang lumabas sa kanyang bibig at nabuo ang 4 na kasing laki ng palad at gintong espada. Nagsaksak sila patungo sa pabilog na porma sayon sa paligid ng bote. Sa sandaling lumapag sila, pumasok ang ambon ng dugo sa 4 na espada. Narinig ang mga popong sound nang tumusok ang 4 na espada sa 4 na magkakaibang bahagi ng formation. Sa sandaling ito, si Master Ashen Pine ay nagpakawala ng dagandong at itinaas ang kanyang kanang kamay. Hinailan niya ang bote ng jade at mabilis na umatras. Tumawa siya ng parang baliw at winuwagayway ang kaliwang kamay habang umaatras. Agad na lumipad ang 4 na espada, ngunit hindi niya ito kinuha. Hinayaan niya silang lumipad sa 7 kulay na mundo. Kasamang maglilinang Jiao, sapat na ba ang iyong nakita? Umikot ang kawalan at lumitaw ang magandang babaeng nasa katanghaliang gulang. Ang kanyang mga kamay ay bumuo ng isang selyo at hindi mabilang na mga paghihigpit ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang mga paghihigpit ay bumuo ng isang puyo ng tubig at pinatigil ang 4 na espada. Gayunpaman, ang 4 na gintong espada ay lubhang kakaiba. Sa sandaling hinawakan nila ang puyo ng tubig, natunaw sila sa gintong likido at nalampasan ang restriction vortex. Diretso silang pumutok sa babaeng naka-green. Nag-iba ang ekspresyon ng magandang babaeng naka-green at muli siyang umatras. Ang gintong likido ay agad na nabasag sa hindi mabilang na mga patak ng gininto ang ulan at sumugod sa babaeng nakaberde mula sa lahat ng direksyon. Kasamang Cultivator Jiao, bagamat hindi ko alam kung paano ka nakatakas, hindi ka dapat sumunod. Dito naruroon ang kasulatan ng Dao, kaya obserbahan mong mabuti. Si Master Ashen Pine ay tumawa na parang baliw. Aalis na sana siya sa 7 kulay na mundo at babalik sa bundok gamit ang bahaghari. Sa sandaling bumalik siya sa bundok, agad siyang aalis sa lugar na ito. Ang bitik sa paghihigpit ay malapit ng gumaling at ang magandang babaeng nakaberde ay makulong dito magpakailanman. Sa pamamagitan lamang ng pagbibigay ng kanyang katawan at pag-unawa sa Dao na kasulatan ay makakaalis siya sa lugar na ito. Ngunit sa puntong iyon, hindi siya magiging iba sa mga patay at magiging isa sa mga naliwanagan. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malamig na singhot ang lumitaw at isang figure ang lumitaw sa harap ni Master Ashen Pine. Ang taong ito ay nakasuot din ng berde. Iyon ay ang matandang babae sa berde. Ang kanyang hitsura ay naging sanhi ng lahat upang maging kakaiba. Pati si Master Ashen Pine ay nagulat. 2 babaeng cultivator na nagngangalang Jiao. Gayunpaman, ang isa sa kanila ay isang 40 taong gulang, maganda, nasa katanghaliang gulang na babae, at ang isa ay isang matandang babae na puno ng kulubot. Gayunpaman, masasabi ng isa na may nakakagulat na pagkakatulad sa pagitan nila.
Hindi ito avatar. Ito ang Yang Yin Ancestral Spell. Nagbago ang ekspresyon ni Master Ashen Pine at isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Naisip niya ang isang napakatandang alamat ng isang ipinagbabawal na spell. Ang spell na ito ay nakakatakot at sumalungat sa moral. Napakahirap na linangin, at hanggang ngayon, halos walang nagtagumpay sa paggawa nito. Gayunpaman, kailangang paniwalaan ito ni Master Ashen Pine dahil may nauna sa kanya na nigel-inang ng ipinagbabawal na pamamaraan na ito at umabot sa antas ng 3 ninuno. Ang Yang Yin Ancestral Spell ay para sa isang babaeng cultivator upang mabuntis ang isang babae. Pagkatapos ang babaeng ito ay lumaki sa ina na may isang espesyal na spell upang maging sanhi ang mag-ina na magbahagi ng parehong katawan. Nang maglaon, ang anak na babae ay bubuo ng isang mag-asawa sa pagtatanim sa ibang tao at muling magbubuntis sa isang batang babae. Pagkatapos ay gagamitin ng 3 ang espesyal na spell para magsama sa isa. Ito ang paraan na ginamit upang maging sanhi ng pagtaas ng antas ng paglilinang ng isang tao, at dahil ito ay ang pagsasanib ng 3 kaluluwa, ang kanilang mga banal na pandama ay magiging napakalakas.